Ay, andito na pala ang mga kamag-anak. Sabay tawa ng mga tiyahin habang inaabot ang palanggana sa nanay ni Noy. Diyan ka na lang, maghugas ka muna. Reunion to ng totoong pamilya. Nanigas si Noy habang pinapanood ang nanay niya nakatayo sa gilid. Basang-basa ang kamay habang ang iba naman kumakain ng mamahaling ulam. Sa kanya, tira-tira lang. Busog ka na dyan, diba? Tumulo na ang luha ni Noy. Sa gitna ng ingay at halakakan, isang pangakong umalingaw-ngaw sa isip niya. Balang araw, luluhod kayo sa harap ng nanay ko. 15 years later, nagulat sila kung sino ang may-ari ng pinakamalaking bahay sa bayan. Maaga pa lang, parang may mabigat na nakapatong sa dibdib ni Noy. Naroon siya sa may bintana ng maliit na lang bahay. Nakatanaw sa kalsadang putik-putik dahil may kagagaling lang ng ulan. Sa labas may mga batang naglalaro, tumatawa, tila walang problema sa mundo. Pero sa loob ng bahay nila, tahimik. Yung klase ng katahimikan na may iniingatang sugat. Sa kusina, naririnig niya ang kalansing ng kutsara at pinggan. Ang nanay niya, si Aling Liza, abala sa paghahanda ng simpleng almusal. Kanin na sinangag sa bawang at kaunting tuyo. Paborito niya yon. Pero ngayong umaga, parang wala siyang gana. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa usapan na alam niyang muling bubukas ng lumang sakit. Hindi tayo pupunta. Malalim ang boses ng tatay niya, si Mang Ruben. Habang nakaupo sa bangkong kawayan, hindi ito sumisigaw. Hindi rin galit ang tono. Pero kapag ganyan siya magsalita, ibig sabihin, hindi na yon paiba. Napatigil ang nanay ni Noy sa paghahalo ng sinangag. Hindi siya tumingin. Parang ayaw niyang makita ang mukha ng asawa niya kapag tinanggihan nito ang reunion. Ruben, mahinang tawag ni Aling Liza. Parang nagmamakaawa na huwag munang tapusin ang usapan. Pero tumikim si Mang Ruben. Liza, huwag na. Alam mo kung anong klase yung mga kapatid ko. Hindi yan reunion. Pagtitipon niya ng mga taong gustong magbilang kung sinong mas nakakaangat. Bumigat ang hangin. Hindi na lang si Noy ang nakarinig. Pati ang dalawang kapatid niya na nasa sulok. Nakaupo sa sahig at nag-aagawa ng huling peraso ng tuyo. Tumigil din. Kahit bata pa, ramdam nila ang bigat ng salitang kapatid. Na para bang kaaway ang dating. Pamilya pa rin naman sila. Pilit na sagot naman ng nanay pero mahina. Hindi sigurado. Parang pinipilit lang niyang maniwala. Pamilya? Napatawa pa si Mang Ruben. Pero yung tawang walang saya. Kung pamilya yan, bakit sa tuwing lalapit ako? Parang basura ang tingin nila. Bawat salita nila, parang pinapamukha sa akin na mali daw yung pinili ko. At ikaw yon. Tinamaan si Aling Liza. Kahit hindi niya pinakita, lalo niyang hinigpitan ang hawak sa sandok. Si Noy, sa loob-loob niya, gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na hindi mali ang nanay niya. Pero natutunan niya na sa ganitong mga usapan, minsan mas nakakasakit ang salita kapag nag-iinit. Tumayo si Mang Ruben, lumapit sa mesa at isiniksik ang mga palad sa bulsa ng shorts na kupas na. Hindi ko gustong mapahiya kayo, lalo na si Noy, lalo na kayo. Doon na kumulo ang dugo ni Noy, hindi dahil sa tatay niya kundi dahil sa ideya na may mga taong kayang iparamdam sa kanila na mas mababa sila. Tay, maingat yang tawag. Sandali lang naman, kahit saglit lang. Tumigil si Mang Ruben at tumingin sa kanya. Matagal. Parang pinag-iisipan kung anak nga ba niya yung kaharap niya o isa ring taong pwedeng mahawa sa pagmamataas ng kabilang angkan. Bakit mo gustong pumunta? Tanong ng tatay, diretso, walang paligoy-ligoy. Noy swallowed. Gusto ko lang makatikim ng masarap na pagkain. Napangiti siya ng pilit.
para magbukang biro. Kahit isang beses lang, reunion daw, 'di ba? Baka may lechon, baka may cake, baka kahit papaano, maramdaman natin na kasama tayo. Hindi siya tumingin sa nanay niya, pero alam niyang naririnig nito ang bawat salita. Alam niyang sa puso ng nanay niya may bahagi roon na gustong maniwala na baka this time hindi na sila mamaliitin, na baka this time pwede silang tanggapin. Tahimik si Mang Ruben. Umiikot siya sa sala na para bang naghahanap ng bagay na pwede niyang paglabasan ng inis. Wala. Wala namang luho sa bahay nila. Wala ring abang na pwedeng ipangalandakan. Kaya ang natira na lang ay yung galit na kinakain niya taon-taon. Noy, dahan-dahan niyang sabi, hindi pagkain ang kapalit niyan. Hindi lang hiya. Pagkukulang ko bilang ama ang madadagdag kapag nakita kitang minamaliit. Sumingit naman si Aling Liza. Humarap na ngayon. Hawak pa rin ang sandok. Ruben, baka naman nagbago na sila. Parang may dumurog sa dibdib ni Noy nang marinig niya iyon. Yung nanay niya na araw-araw naglilinis ng bahay, naglalaba, nag-aasikaso, nagtitipid, nagtitiis. Siya pa yung may lakas ng loob na umasa. Umiling si Mang Ruben, matigas. Hindi nagbabago ang taong hindi marunong lumingon. Hindi yan marunong umintindi, Liza. Please, huwag ka na ring umasa sa mga taong hindi ka naman kailan pinahalagahan. Nagkatinginan si Noy at ang nanay niya. Sa tingin ng nanay niya, may luhang pumipigil. Sa tingin ni Noy, may isang desisyon na bubuo. Hindi para suwayin ng tatay, kundi para protektahan ng nanay sa ibang paraan. Kahit sandali lang, gusto niyang iparana sa nanay niya ang masarap. Yung hindi laging tira-tira, hindi laging tipid, hindi laging next time na lang. Kaya huminga siya ng malalim at lumapit kay Mang Ruben. Tay, kung masakit, aalis kami agad. Hindi ko hahayaang mapahiya si nanay, promise. Tahimik ulit si Mang Ruben. Tumingin siya sa sahig. Para may kinakausap siyang sariling alaala. Mga panahong sinubukan niyang lumapit sa mga kapatid niya pero pinalayas lang ng malamig na ngiti at matatalas na salita. Hindi kasi nasabing mahina kayo. Biglang sabi ng tatay, mas mababa ang tono. Sinasabi ko lang, ayoko masaktan kayo. Hindi ko rin gusto, tay. Sagot naman ni Noy. Pero ayoko rin mabuhay si nanay na parang wala siyang karapatang umupo sa mesa. Pamilya pa rin po tayo. At pamilya rin sila. Kahit ayaw nila. Napapikit si Mang Ruben. Saglit lang. Pero parang pagod na pagod. Pagdilat niya, mas lalong tumigas ang mukha. Kung pupunta kayo, huwag niyo akong idamay. Huwag niyo akong banggitin. Huwag niyo rin sasabihin sa kanila kung saan tayo nakatira. Naiintindihan niyo? Si Noy naman tumango na agad. Oo, tay. Si Aling Liza parang gusto pang magsalita pero pinigilan niya. Tumango rin siya at doon pa lang napabuntong hininga na si Mang Ruben na parang natalo sa laban na ayaw niyang salihan. Bahala kayo, sabi nito sabay kuha ng sombrero. Pero kapag may nangyari, wag niyong itutuloy. Umuwi agad. Lumabas ang tatay. Diretso sa bukid. Dala ang galit na walang mapuntahan. Naiwan si Noy at ang nanay niya sa kusina. Napatigil ang oras. Ang tunog ng kawali. Ang amoy ng sinangag. Lahat naging malayo. Sa gitna ng katahimikan, biglang pumatak ang luha ng nanay niya. Ayoko rin sana. Bulong ni Aling Liza. Naninginig ang boses. Pero minsan anak, gusto ko rin maramdaman na may lugar ako. Nilapitan siya ni Noy, kinapkapan ang kamay niya. Magaspang, may kalyo, may maliit na sugat sa pagitan ng mga daliri. Kamay iyon ng taong halos buong buhay nagtrabaho para may makain ng mga anak. At sa isip na Noy, hindi kailanman dapat ibaba ang kamay na yon. May lugar ka, Nay. Sabi niya na pinipigil ang sariling luha. Kung wala ka sa bahay nila, dito sa puso ko,
At balang araw, ibibigay ko sa yung lugar na hindi ka mapapahiya. Napangiti si Aling Liza kahit basang-basa na ang pisngi. Huwag mo nang isipin yon. Basta mag-iingat tayo. Oo, mag-iingat tayo. Ulit pa ni Noy pero sa loob niya may ibang pangako na siyang binubuo. Isang pangakong hindi pa niya sinasabi kahit kanino. Pagkatapos ng tanghalian, nag-ayos sila ng palihim. Hindi sila nagdala ng marami. Isang maliit na bag lang, tubig, pamasahe. Isinukpit ng nanay ni Noy ang lumang shoulder bag niya na maingat niyang tinahi ulit at ulit para hindi na bumili ng bago. Noy, nagbihis ng polo na pamasko pa yata noong nakaraang taon. Hindi man bago, plinansya niya. Gusto niyang magmukhang desenteng bisita kahit alam niyang sa mata ng mayayaman, walang desenteng mahirap. Habang naglalakad sila papunta ng sasakyan, ang nanay naman ni Noy ay nakayuko. Parang nahihiya kahit wala namang nanlalait. Si Noy naman nakataas ang tingin kahit na kinakabahan. Sumakay sila sa jeep. Siksikan, mainit. Pero ang nanay ni Noy tahimik lang. Hawak ang kamay ni Noy na parang bata ang ayaw mawala. Si Noy nakatanaw sa kalsada. Pinapanood ang unti-unting pagbabago ng paligid. Mula sa mga kubo at palayan, papunta sa mga malalapad na kalsada, mas malalaking bahay, mas matataas na gate. Hanggang sa huminto ang jeep sa harap ng isang bakod na parang pader ng kuta. May malaking tarangkahang bakal. May CCTV sa taas at may 2 guard na nakatingin sa mga dumarating na sasakyan. Bumaba sila. Si Noy ay napalunok. Ang bahay sa loob ng gate, kita na agad ang bubong na mataas. Ang mga ilaw na parang chandelier kahit tanghali. At ang mga sasakyang nakaparada na hindi niya kabisado ang brand. Sa loob may halakhakan, may tugtog, may amoy na masasarap na ulam na tumatagos hanggang gate. Tumigil ang nanay ni Noy. Hawak pa rin ang kamay niya. Anak, bulong nito na nanginginig. Baka mali. Huwag kang matakot, Nay. Sagot naman ni Noy, kahit siya mismo ay nanginginig na rin. Sandali lang, kain lang tayo tapos uwi. Lumapit sila sa gate. Isang guard ang sumipat sa kanila mula ulo hanggang paa. Sino po kayo? Tanong. Hindi bastos pero malamig. Huminga si Noy. Inimbitahan po kami. Reunion po ng pamilya. Ng mga... Naputol siya. Hindi niya alam kung anong apelyido ang gagamitin para hindi madamay ang tatay. Anak ni Ruben. Mahinang sabi ng nanay. Halos hindi marinig. Nag-iba naman ang tingin ng guard. Parang may naaalala. Parang may iniisip. Ah, sabi nito. Sabay buksan ng maliit na pinto sa gilid ng gate. Sige po, doon po kayo sa likod dumaan. Marami pa po kasing bisita sa harap. Sa likod, napatingin si Noy sa nanay niya. Sali pa lang pero may kakaibang kaba na agad siyang naramdaman. Bakit sa likod? Bakit hindi sa main entrance? Pero hindi pa siya nakakasagot sa sarili niya nang marinig niyang isang boses sa loob. Malakas, matinis, may halong tawa. Uy, dumating na pala sila. Buti naman, may kulang pa tayong tagalinis dito. Nanlamig si Noy at doon sa unang hakbang pa lang sa loob ng bakod, nagsimulang magbago ang mundo niya. Hindi dahil sa ganda ng bahay, kundi dahil sa bigat ng pagtanggap na hindi sila bisita, kundi gamit. Pagkapasok pa lang nila sa bakuran, ramdam na ni Noy na mali ang lahat. Hindi sila sinalubong ng yakap. Walang kamusta ni kayo. Walang ngiti na parang matagal kang hinintay. Sa halip, mga matang mabilis sumipat mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat kung anong klase ng problemang pumasok sa loob ng bakod. Ang bakuran ay malawak, sementado, may fountain sa gitna at mga mesa na puno ng pagkain sa bandang kanan. May mga pinsan siyang nakabihis ng maayos. May hawak na cellphone, nagtatawanan habang nagsiselfie. Sa gitna ng ingay at halakhakan, si Noy at ang nanay niya ay parang multong biglang sumulpot. Hindi inaasahan, hindi gustong makita. Uy, andito na pala sila. Isang babae ang lumapit. Matangkad, nakablawas sa mamahalin at may hikaw na kumikislap sa araw.
si Cha Corazon. Nakilala siya ni Noy agad kahit matagal niya nang hindi nakikita. Siya ang tiyaheng madalas ikwento ng tatay, ang pinaka-mata pobre sa magkakapatid. Akala ko hindi na kayo darating. Dagdag pa nito. Sabay tingin sa relo na parang abala. Sige na nga, dyan na rin kayo. Hindi niya sinabi kung bisita ba sila o ano. Basta naroon sila. Mahigpit ang hawak ni Noy sa kamay ng nanay niya. Ramdam niya ang panginginig nito. Hindi dahil sa lamig, kundi sa kaba. Uupo po muna kami? Maingat at tanong ni Noy, pilit na magalang. Napalingon si Cha Corazon tsaka ngumiti. Yung ngiti hindi umaabot sa mata. Ay sandali lang ha, marami pang ginagawa. Hindi pa tapos ang salita, may lumapit na isa pang tiyahin, si Chalinda. May hawak na palanggana, sabon at isang pungkos ng basahan. Diretso niyang iniabot iyon sa nanay ni Noy. Parang normal na bagay lang. Oh, sakto, sabi nito. Ikaw na munang maghugas sa likod ha? Puno yung lababo eh. Nanigas ang katawan ni Aling Liza. Parang hindi agad pumasok sa isip niya ang sinabi. Nakatingin lang siya sa palanggana, sa sabon, sa basahan. Mga gamit na kabisado niya buong bahay niya. Pero dito, sa loob ng malaking bahay na to, hindi niya inaasahan na ito agad ang ibibigay sa kanya. Ano po? Mahinang tanong ng nanay ni Noy na halos papulong. Maghugas. Ulit pa ni Chalinda na mas diretso. Reunion to ng totoong pamilya. Tulungan-tulungan na lang, 'di ba? May tumawa pa sa likod. Isa sa mga pinsan niya. Mahina lang pero sapat na para marinig. Nanlamig si Noy mula ulo hanggang paa. Chang, mabilis niyang sabi. Bisita po kami. Hindi pa siya tapos magsalita nang sumabat si Cha Corazon. Ay nako, wag kang formal. Wala namang bisibisita dito. Lahat naman tayo may ambag. Ambag. Iyon ang salitang tumuso kay Noy. Hindi pera ang ambag nila. Hindi kwento. Hindi presensya. Kundi trabaho. Sandali lang po. Pilit na pinakalma ni Noy ang boses niya. Kakapasok lang po namin. Baka ho pwedeng... Anak. Biglang bulong ng nanay niya. Mahina pero mariin. Ayos lang. Napatingin si Noy sa kanya. Kita niya ang pilit ng ngiti. Ang matang may takot pero may pagmamakaawa rin. Huwag ka na magsalita, baka lalo lang lumala. Dahan-dahang kinuha ni Aling Liza ang palanggana. Mabigat iyon. Puno ng pinggan at kaldero na may sebo pa. Basa na agad ang palda niya sa unang hakbang pa lang. Sa likod po. Turo ni Chalinda, parang nag-uutos sa kasambahay. Sa likod. Muli. Habang naglalakad ang nanay niya papunta sa likod ng bahay, sumunod si Noy. Pero hinarang siya ng isang pinsan. Diyan ka na lang. Sabi nito sabay turo sa gilid ng bakuran kung saan may maliit na monoblock chair. Mamaya ka na sumunod. Pero, hayaan mo ng nanay mo. Singit ng isa pang tiyahin. Sanay naman na yan sa ganyan. Para siyang sinampal. Sanay. Sanay ba ang nanay niya na alipustahin? Sanay ba siyang gawing utosan sa harap ng maraming tao? Sanay ba siyang tratuhin parang hindi ka mag-anak? Gusto ni Noy sumunod sa likod. Gusto niyang tulungan ng nanay niya, pero pinigilan siya ng hiya. Hindi hiya sa sarili kundi hiya para sa nanay niya. Ayaw niyang makita pa ng iba na pati siya ginawang taga-abot ng pinggan. Umupo siya sa monoblock chair. Maliit, medyo sira ang paa. Hindi to katabi ng mesa. Nasa gilid lang, malapit sa pader. Sa harap niya ang mahabang mesa ay punong-puno ng pagkain. Lechon, kare-kare, hipon, cake na may 3 patong. May mga baso ng juice at alak. May tugtog sa background. May halakakan. Sa likod naman, kita niya ang nanay niya sa lababo. Nakayuko. Nakasalampak ang palanggana sa gilid. Ang kamay niya paulit-ulit na nilulublob sa tubig na may sebo. Basa na ang buhok niya sa batok dahil sa singaw ng mainit na tubig. Walang lumapit para tumulong. Hoy, dagdagan mo pang hugasan dyan! Sigaw ng isang tiyahin mula sa mesa. Mamaya pang dessert! Parang tinanggalan ng hangin ng dibdib ni Noy. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang isigaw na nanay ko yan. Gusto niyang itanong kung kailan pa naging kasalanan ng maging mahirap. Pero nanatili siya nakaupo. Parang may mabigat na pumipigil sa kanya.
Isang pinsan naman ang lumapit sa kanya na may hawak na plato. Hindi puno, may kaunting kanin at halos buto na lang ng manok. "Oh, sa'yo," sabi nito na parang nag-aabot ng tira sa aso. Sayang naman. Napatingin pa si Noy sa plato. Gusto niyang tanggihan. Gusto niyang sabihin na hindi siya gutom. Pero naaalala niya kung bakit sila pumunta. Gusto lang naman niyang makatikim ng masarap na pagkain. Tinanggap niya ang plato, tahimik, yumuko. "Busog ka na dyan, diba?" Dagdag pa ng pinsan niya sabay tawa. Hindi naman na sumagot si Noy. Sa bawat subo ng kanin, parang may lumununok siyang hiya. Sa bawat tingin niya sa nanay niyang patuloy na naguhugas, parang may pera-perasong nadudurog sa loob niya. Narinig niya may nagsabing, "Buti pa si Liza, masipag, hindi maarte." May sumagot, "Oo nga, kaya siguro hanggang ngayon ganyan pa rin sila." Tumawa pa ang ilan. Hindi na nilunok ni Noy ang susunod na subo. Bumigat ang sikmura niya. Hindi dahil sa pagkain kundi dahil sa lahat ng naririnig at nakikita niya. Sa likod, saglit na napahinto ang nanay niya sa paghuhugas. Tumingin siya kay Noy. Nagtagpo ang mga mata nila. Ngumiti siya. Isang ngiting pilit, pagod, at puno ng paghingi ng tawad. "Pasensya na anak." Doon na tuluyang napuno ang mata ni Noy ng luha. Hindi ito reunion, hindi ito pamilya. Ito ay isang paalala na sa mata ng mga taong ito, wala silang halaga. At sa gitna ng ingay ng halakhakan, may isang batang tahimik na nanumpa sa sarili na hindi niya hahayaang manatili sa ganitong posisyon ng nanay niya. Hindi ngayon, hindi kailanman. Hindi naman gumagalaw ang oras kay Noy. Parang bawat segundo, hinihila pababa ang dibdib niya habang nakaupo siya sa maliit na monoblock chair sa gilid ng bakuran. Sa harap niya, ang mahabang mesa ay parang ibang mundo. Puno ng pagkain, puno ng ingay, puno ng mga taong parang hindi marunong lumingon. "Kuha ka pa," sabi pa ng isang pinsan. Sabay sandok ng kare-kare na halos umapaw na sa plato. "Marami pa to." "Uy, tikman mo to," sigaw pa ng isa. Hawak naman ang malaking hiwa ng lechon. "Ang lambot!" Tawanan, kalansing ng kubyertos, tunog ng baso. At sa gitna ng lahat ng yon, si Noy may hawak na maliit na plato na may kaunting kanin at 2 perasong buto ng manok na halos wala ng laman. Ang kanin malamig na, halatang matagal nang nakahain. Hindi niya alam kung paano nagsimula ang lahat. Basta bigla na lang may nag-abot ng plato sa kanya. "Oh, diyan ka na lang," sabi ng isang tiyahin. Hindi man lang tumingin sa mukha niya. "Huwag ka na makisiksik." Si Noy ay umupo ulit. Hindi na siya nagsalita. Hindi na rin siya tumingin sa mesa. Nakatuon ang tingin niya sa likod ng bahay. Doon sa lababo, kung saan ang nanay niya ay patuloy na naghuhugas. Basang-basa ang kamay ni Aling Liza. Maputi na mga daliri sa tagal ng pagbabad sa tubig. Paminsan-minsan napapahinto siya para ipahid ang kamay sa palda niya. Tapos babalik ulit sa kuskus ng kawali. "Hoy, bilisan mo dyan!" Sigaw ni Tia Corazon. "May dagdag pa." "Oo," sagot ng nanay ni Noy. Mahina pero malinaw. Iyon ang sagot niya sa lahat ng bagay. Oo, kahit masakit. Kahit nakakababa ng loob. Kahit alam niyang mali. Humigpit ang hawak ni Noy sa plato. Isang tiyahin ang biglang napatingin sa kanya, tsaka ngumiti ng pilit. "Oh, ba't di ka kumakain? Maarte ka rin ba?" Hindi siya nakasagot agad. "Pasensya na po," sabi niya sa huli. "Busog na po ako." May tumawa. "Busog agad? Aba, ang konti pa nga niyan." Sabay turo sa plato niya. "Masasanay din kayo." Masasanay. Ang salitang yon ay parang martilyong paulit-ulit na bumabagsak sa isip ni Noy. Masasanay sa tira-tira, masasanay sa gilid, masasanay sa hindi pagtingin sa mata. Hindi niya alam kung paanong sumikip ang dibdib niya ng ganon. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang manginig ang kamay niya. Sumubo siya ng kaunting kanin. Pilit. Hindi dahil gutom siya, kundi dahil ayaw niyang masabi na maarte siya. Ayaw niyang masabing hindi marunong makontento ang anak ng mahirap. Pero sa bawat nguya, may kasamang pait. Hindi ito ang unang beses na nagtiis siya. Sanay siyang magtiis. Sanay siyang maghati-hati sa pagkain.
Sanay siyang maghintay. Pero iba kapag ginawa yan sa harap ng mga taong malinaw na pinapamukha sa'yo kung saan ka dapat. May dumaan na isang pinsan, may hawak na cellphone. Uy, picture tayo! Sagaw nito sa iba, para ma-post, reunion ng family, diba? Family, napangiti si Noy. Pero hindi dahil masaya siya. Napangiti siya dahil parang iyon na lang kaya niyang gawin para hindi tuluyang umiyak. Tumayo siya saglit, dala ang plato, at lumapit ng kaunti sa likod. Hindi sa mesa, kundi sa direksyon ng nanay niya. Nay, mahinang tawag niya. Napalingon naman si Aling Liza. Oh, anak, kumain ka na po ba? Tanong niya. Ngumiti naman ang nanay niya. Mamaya na, tinatapos ko lang to. Alam niyang hindi totoo. Alam niyang mamaya, baka tira-tira na lang din ang makain ng nanay niya. O baka wala na. Oh, ba't ka na riyan? Sigaw ng isang tiyahin. Huwag kang humarang sa daan, dyan ka lang sa gilid. Bumalik si Noy sa upuan niya. Umupo siya ulit. Mas mabigat na ngayon ang pakiramdam. Hindi na lang hiya ang nararamdaman niya. May galit na. May sakit na hindi niya mailabas. May narinig siyang bulungan sa mesa. Ganyan talaga kapag mahirap. Wala namang ambag kundi trabaho. Buti ka pa nga pinapasok pa sila rito. Pinikit ni Noy ang mata niya ng pilit. Pero kahit nakapikit, nakikita niya pa rin ang nanay niya. Nakayuko, basang-basa ang kamay. Walang nag-aabot ng tuwalya. Walang nagtatanong kung pagod ba siya. Isang patak ng luhang tumulo sa pisngi niya. Mabilis niyang pinunasan. Ayaw niyang makita ng iba. Ayaw niyang bigyan sila ng dahilan para pagtawanan siya. Pero sa loob niya, may isang tanong na paulit-ulit. Ganito ba talaga ang halaga namin? Biglang may lumapit na bata. Isang mas batang pinsan, tahimik, may hawak na baso ng juice. Kuya, sabi nito na mahina. Gusto mo? Nagulat naman si Noy. Ngumiti siya ng kaunti. Salamat. Tinanggap niya ang baso. Uminom siya, matamis. Hindi dahil sa juice kundi dahil may isang taong kahit bata nakakita sa kanya bilang tao. Pero agad din may sumigaw. Hoy! Bakit mo binibigay yan dyan? Para yan sa bisita. Si Noy ay napatawan na lang sa loob-loob niya. Hindi pala sila bisita. Ibinalik niya ang baso sa bata. Ayos lang, sabi niya. Bumalik naman ang bata sa mesa. Yumuko ang ulo. Tahimik ulit ang paligid para kay Noy. Kahit maingay sa pandinig. Sa likod, natapos na sa wakas ang paghuhugas ng nanay niya. Pinunasan niya ang kamay niya sa lumang bimpo na ibinigay ng isang kasambahay. Kita ni Noy ang pamumula ng balat nito. Lumapit ang nanay niya sa kanya. Anak, bulong nito. Uwi na tayo mamaya. Tumango si Noy, hindi siya nagsalita. Baka kapag nagsalita siya, tuluyan na siyang umiyak. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong patuloy na kumakain, nagtatawanan na tila walang pakialam, may isang bagay na malinaw sa kanya. Hindi ito ang huling beses na mararamdaman niya ang ganitong sakit. Pero sisiguraduhin niyang ito na ang huli na makikita niyang ganito ang nanay niya. Tahimik siyang humigpit ang kamao sa ilalim ng mesa. Sa likod ng lahat ng ingay, sa gitna ng mga salitang masasanay din kayo, may isang batang hindi sumagot. Pero may isang pusong nagsimulang magdesisyon. Hindi na kinaya ni Noy. Tumayo siya mula sa monoblock chair na parang may mabigat na humila sa dibdib niya. Iniwan niya ang maliit na plato sa gilid. Hindi niya na kayang tumingin pa sa tira-tirang pagkain. Tahimik siyang naglakad papasok sa bahay. Hindi pinapansin ang mga mata na sumilip sa kanya na parang nagtataka kung saan pupunta ang batang walang ambag. Sa loob ng bahay, mas malamig. Malamig ang tiles, malamig ang ilaw, malamig ang hangin. Pero ang dibdib niya, parang nasusunog. Hinahanap niya ang banyo. Isang kasambahayang nadaanan niya pero hindi siya tinanong. Siguro sanay na rin ang lahat ng mga tulad niya ay hindi tinatanong. Pagpasok niya sa banyo, sinara niya ang pinto at agad na isinandal ang noo sa malamig na salamin. Doon pa lang bumigay ang tuhod niya. Tahimik muna. 1 segundo, 2. Tapos biglang bumuhos ang luha.
Tinakpan niya ang bibig niya ng kamay para hindi marinig ang hagulgol. Ayaw niyang may makarinig. Ayaw niyang may makakita na umiiyak ang anak ng tagahugas. Pero kahit anong pigil niya, nanginginig ang balikat niya. At ang luha, tuloy-tuloy. Sa labas ang pinto, rinig na rinig pa rin niya ang ingay. Ang saya ng reunion, ano? Matagal na tayo hindi nagkita. Uy, kuha pa kayo, marami pa. Parang may kumakapit sa puso niya sa bawat tawanan. Ganito pala yon, sa isip ni Noy. Ganito pala kapag malinaw sa lahat kung sino ang may halaga at sinong wala. Umupo siya sa takip ng inodoro, nakatungo, hawak ang ulo. Hindi niya maipaliwanag ang bigat. Hindi lang naman ito tungkol sa pagkain o sa palanggana o sa upuan sa gilid. Ito ay tungkol sa paningin, sa paraan ng pagtitig sa kanila, sa paraan ng pagsasalita na parang hindi sila kabilang. Pumikit siya. Sa isip niya, pumasok ang larawan ng nanay niya. Nakayuko sa lababo, basang-basa ang kamay, pilit nang humingiti kahit napapagod na. Naaalala niya kung paano ito gumigising ng maaga para magluto, kung paano ito nagtitipid sa sarili para may pambaon ng mga anak, kung paano ito hindi kailanman nagreklamo kahit masakit na ang likod. Hindi niya deserve to. Mariing bulong sa isip ni Noy. May narinig siyang yabag sa labas ng banyo. Mga boses na nag-uusap. Nasaan yung bata? Ewan, baka nagtatampo. Hayaan mo na. Ganyan talaga kapag hindi sanay. Napangiti si Noy sa gitna ng luha. Isang ngiting mapait. Hindi siya sanay sa pangmamaliit pero hindi ibig sabihin na dapat niya itong tanggapin. Tumayo siya at lumapit sa lababo. Binuksan niya ang gripo. Hinayaan ng tubig na dumaloy. Tumingin siya sa salamin. Namumula ang mata niya. May luha pa sa pisngi. Mukha siyang bata. Bata na pagod na pagod. Okay ka lang. Bulong niya sa sarili. Okay ka lang. Pero alam niyang hindi totoo yon. Bigla niyang hinampas ang marahan ng salamin. Hindi dahil sa galit sa sarili, kundi dahil sa galit sa sitwasyon. Hindi sapat ang lakas para mabasag, pero sapat para maramdaman niya ang kirot sa kamay. At sa kirot na yon, parang may malinaw na bagay na nabuo sa isip niya. Ayoko na rito. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Sa bawat hinga parang may salita na nabubuo sa dibdib niya. Hindi pa buo, hindi pa malinaw, pero naroon na ang ugat. Balang araw, naalala niya ang tatay niya. Kung paano ito nagbabala, kung paano ito nagsabi na huwag silang pumunta. Naalala niya ang bigat sa boses nito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na masaktan sila. Pasensya na tay, sa isip niya. Pero ngayon nakita ko na at hindi ko kakalimutan to. May pumatak na luha sa lababo. Pinunasan niya agad. Balang araw, yayaman ako. Hindi dahil gusto niya ng mamahaling pagkain. Hindi dahil gusto niyang umupo sa mahabang mesa, kundi dahil ayaw na ayaw niyang makita ang nanay niya na nakayuko sa harap ng mga taong walang ginawa, kundi maliitan siya. Balang araw, hindi na muling yuyuko si nanay. Iyon ang unang beses na malinaw ang pangako sa isip niya. Hindi galit na pangako, hindi paghihigante na may sigaw. Isang tahimik na desisyon, pero matibay. May kumatok sa pinto. Noy? Mahinang boses ang nanay niya. Anak, nasan ka? Mabilis namang pinunasan ni Noy ang mukha niya. Hinilamos niya ang sarili. Kahit hindi sapat para itago ang pamumulan ng mata, binuksan niya ang pinto. Naroon ang nanay niya hawak ang lumang bimpo. May bakas pa ng tubig sa palda. Kita niya agad ang mukha ng anak niya. Oh, naiiyak ka. Sabi nito na puno ng pag-aalala. Umiling si Noy. Hindi po. Ngumiti ang nanay niya. Yung ngiting alam mong nagsisinungaling ka pero ayaw kanyang pilitin. Inabot niya ang kamay ni Noy. Anak, mahinang sabi nito. Kung masakit na, uwi na tayo. Mahigpit na hinawakan ni Noy ang kamay ng nanay niya. Sa sandaling yon, mas malinaw kaysa dati ang pakaramdam. Ito ang kamay na hindi niya hahayaang muling iabot sa palanggana ng kahit sinong tao. Opo, sagot niya. Uwi na po tayo.
Habang naglalakad sila palabas ng banyo, rinig pa rin ang tawanan sa labas. Walang tumigil, walang pumansin, walang nagtanong kung okay lang ba sila. At sa gitna ng lahat ng iyon, tahimik na naglalakad si Noy. Dala ang isang sugat na hindi makikita ng kahit sino. Pero magbabago ang buong buhay niya. Hindi pa niya alam kung paano. Hindi pa niya alam kung kailan. Pero alam niya to. Hindi rito magtatapos ang kwento ng nanay niya. Tahimik ang biyahe pa uwi. Walang nagsasalita sa jeep. Ang ingay ng makina, ang busina ng mga sasakyan, at ang alikabok sa daan ang tanging kasama nila. Nakayoko ang nanay ni Noy. Hawak ang lumang bag niya na parang may laman ng hiya. Si Noy naman nakatingin sa labas, pero hindi niya talaga nakikita ang dinadaanan. Ang nasa isip niya lang ay ang lababo, ang palanggana at ang mga salitang, "Masasanay din kayo." Pagbaba nila sa kanto, nagsimula na ang lakad pa uwi. Palubog na ang araw, kahel ang langit, pero walang ganda sa pakiramdam ni Noy. Bawat hakbang, parang may dinadala siyang bigat na mas mabigat pa sa katawan niya. Sa may bukid, tanaw na nila ang tatay niya. Si Mang Ruben nakatayo sa gilid ng pilapil, hawak ang sombrero, pawis na pawis. Kakauwi lang din ito galing bukid. Pagkakita pa lang sa kanila, napansin agad nito ang anyo ng mag-ina. Ang yuko ng balikat, ang katahimikan, ang pagod sa mukha. Hindi na ito nagtanong agad. Naglakad sila papasok ng bahay. Sa loob, simple lamang ang lahat. Kahoy na mesa, bangkong kawayan, kalan na diuling. Walang kahit anong marangya. Pero ito ang lugar na hindi kailanman minamaliit ang nanay ni Noy. Umupo si Aling Liza sa bangko. Tahimik, parang nauubusan ng lakas. Si Noy tumayo lang sa tabi. Hindi alam kung saan nilalagay ang sarili. Si Mang Ruben ang unang nagsalita. "Kamusta?" Isang salita lang, pero mabigat. Tahimik pa rin si Aling Liza. Nakatingin lang siya sa sahig. Si Noy naglakas loob. "Tay," mahina niyang tawag. Doon ay tumingin si Mang Ruben sa anak niya. Kita niya agad ang pamumula ng mga mata nito. Kita niya ang pilit na tapang. "Anong ginagawa nila?" Diretso niyang tanong. Nanginginig ang panga. Walang paligoy-ligoy. Parang alam niya ang sagot, pero gusto pa rin niyang marinig. Huminga ng malalim si Noy. "Ginawa po nilang tagahugas si nanay." Hindi naman agad nagsalita ang tatay niya. Parang may tumigil sa oras. Parang may bumigat na bato sa dibdib nito. "Pinagugas po siya ng pinggan." Dagdag ni Noy na mas mahina. "Sa likod, habang kumakain po sila." Dahan-dahang umupo si Mang Ruben sa bangko. Tinanggal niya ang sombrero at inilapag sa mesa. Ang kamay niya ay nanginginig. "At ikaw?" Tanong niya na halos pabulong. "Tira-tira lang po ang binigay sa akin." Sagot naman ni Noy. "Sa gilid lang po ako pinaupo." Biglang tumayo si Mang Ruben. Napaatras si Noy sa gulat. Akala niya sisigaw ang tatay niya. Akala niya may mababasag, pero wala. Sa halip, bigla nitong hinampas ang pader. Isang beses, 2 beses. Hindi malakas para masira ang bahay, pero sapat na para manginig ang kahoy. "Kasalanan ko." Mariin itong sabi. "Kasalanan ko to." "Tay," singit naman ni Aling Liza na tumayo na rin. "Hindi." Putol pa ni Mang Ruben. "Huwag mo akong pigilan. Ako ang nagdala sa'yo sa buhay na to. Akong pumili sa'yo kahit alam kong itatakwil nila tayo. At akong pumayag na pumunta kayo roon kahit alam kong masasaktan kayo." Namumula ang mata niya, pero hindi dahil sa luha, kundi dahil sa galit. Galit sa sarili. "Sinabi ko na sa inyo." Patuloy niya na nanginginig ang boses. "Sinabi ko na huwag na kayong pumunta, pero hinayaan ko pa rin. Hinayaan ko mangyari to." Nilapitan siya ni Aling Liza at hinawakan ang braso. "Ruben, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan na masamang ugali nila." Bumitaw si Mang Ruben sa hawak niya at umupo ulit. Parang biglang nawala ng lakas. "Hindi mo alam." Mahina niyang sabi, nakatungo. "Ilang beses ko na silang nilapitan dati. Ilang beses ako nagpakumbaba.
Pero palagi akong tinitingnan na parang wala akong kwenta. Akala ko kaya ko na. Akala ko kakayanin ko pa rin. Pero nung nalaman kong pati kayo, pati ikaw, Liza, ginawa nilang parang katulong. Hindi niya na natapos ang salita. Humigpit ang kamao niya sa mesa. Tahimik si Noe. Sa unang pagkakataon nakita niya ang tatay niya, hindi bilang haligi, kundi bilang taong sugatan din. Tay, sabi ni Noe na dahan-dahan, hindi po kayo mahina. Napatingin naman si Mang Ruben sa kanya. Kayo po ang dahilan kung bakit hindi sumuko si nanay. Patuloy pa ni Noe. At kung bakit ako lalaban. Saglit na natahimik ang tatay niya. Tumingin siya sa anak niya na parang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit, sabi ni Mang Ruben. Hindi ko gusto na lumaki kang may dalang sama ng loob. Umiling naman si Noy. Hindi po galit ay. Kung ganon ano. Huminga naman ng malalim. Pangako. Tahimik ulit ang paligid. Lumapit si Mang Ruben kay Aling Liza. Hinawakan ng kamay nito. Ang kamay na kanina lang ay nakababad sa sebo at tubig. Pasensya ka na, bulong niya. Hindi ko kayo naprotektahan. Umiling ang nanay ni Noy. Umiiyak na. Sapat na yung pinili mo kami. Sapat na yun. Mahigpit ang yakap nilang mag-asawa. Walang salitang kaya magpaliwanag sa bigat at sakit. Pero may pag-unawa. Pagkatapos ng sandaling iyon, tumayo si Mang Ruben at tumingin sa mag-ina. Makinig kayo sa akin. Mariin niyang sabi. Huwag na kayong lalapit sa mga kamag-anak na yon. Kahit na kailan. Kahit anong mangyari. Hindi nila tayo pamilya. Tahimik na tumango si Aling Liza. Tumango rin si Noy. Hindi ko hahayaang maranasan niyo ulit yon. Dagdag ng tatay niya. Kahit maghirap tayo. Kahit asin at kamote lang ang ulam. Dito may dignidad tayo. Sa gabing iyon, simple lang ang hapunan. Kanin at tuyo. Walang imik, pero sa bawat subo may kakaibang bigat at kakaibang lakas. Sa loob ng maliit na bahay, 3 taong sugatan. Pero mas mabuo kesa kailanman. At sa isip ni Noy, malinaw na malinaw ang isang bagay. Hindi niya hahayaang manatiling ganito ang buhay nila. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal. Lumipas sa mga araw na parang walang nangyari. Pero alam ng bawat isa sa loob ng bahay na may sugat na hindi basta mawawala. Bumalik sa dati ang takbo ng buhay nila. Maagang gumigising si Mang Ruben para magbukid. Si Aling Liza naman abala sa bahay. Luto, laba, ayos ang mga damit na paulit-ulit na ang tinahi. Si Noy at ang dalawa niya namang kapatid balik eskwela. Balik sa mga gawain na parang normal lang ang lahat. Pero hindi na talaga normal. Ang mga gabing tahimik si Mang Ruben. Mas tahimik kaysa dati. May mga umagang nahuhuli ni Noy ang nanay niya na nakatulala sa bintana. Hawak ang tasa ng kape na malamig na at tuwing napapadaan sa isip ni Noy ang lababo sa malaking bahay, parang may kumikirot sa dibdib niya. Isang hapon, umulan ng malakas. Tumulo ang bubong sa may kusina. Gaya ng dati, naglagay si Aling Liza ng palanggana sa sahig. Sanay na. Ang tunog ng patak ng tubig ay kasabay ng pagkulo ng kamote sa kalan. Anak, kain na, tawag ng nanay niya. Nagsilapitan na magkakapatid sa mesa. Walang ulam na karne, kamote lang. May kaunting asin sa maliit na platito. Simple, walang reklamo. Umupo si Noy at kinuha ang isang peraso ng kamote. Mainit pa. Pinagulong-gulong niya muna sa palad bago kinagat. Uy, bigla niyang sabi, kunwaring seryoso. Lechon to ah. Napatingin naman ng bunso. Talaga? Oo, sagot ni Noy sabay ngiti. Kamote lechon, special to, pang reunion. Tumawa pa ang kapatid niya. Mahina muna tapos ay malakas. Kahit si Mang Ruben, napangiti sa gilid ng mesa kahit halatang pagod. Ganyan palang lechon ang mahihirap. Biro ng gitnang kapatid, sabay kagat ng kamote. Mas matamis, mas masarap. Dagdag pa ni Noy, kasi walang halong yabang. Tawanan pa sila ulit.
Sa kusina nakatayo si Aling Liza. Nakikinig lang siya. Ngumiti siya habang pinagmamasan ang mga anak niya na nagtatawanan sa harap ng simpleng hapag. Sa mata ng iba, baka katawa-tawa ang eksena. Kamote lang, walang ulam. Pero sa kanya, ito ang pilit na tapang ng mga anak niya. Pagkatapos kumain, nagligpit ang magkakapatid. Nagkanya-kanya sila ng gawain. Si Noy nag-igib ng tubig. Ang bunso nagwalis. Ang gitna nagligpit ng pinggan. Pagkasara ng pinto ng kwarto ng mga bata, doon lang bumigay si Aling Liza. Umupo siya sa bangko sa kusina. Tahimik. Hinawakan niya ang apron niya at doon bumuhos ang luha. Hindi siya umiyak sa harap ng mga anak niya. Hindi niya kailanman ginawa iyon. Pero sa sandaling iyon, hindi niya na napigilan. Lechon to. Ulit-ulit sa isip niya ang biro ni Noy. Alam niya ginagawa lang iyon ng anak niya para gumaan ang pakiramdam ng lahat. Para hindi maramdaman ng mga kapatid niya ang kakulangan. Para hindi mabigat ang hapunan. Pero bilang ina, alam niya ang katotohanan na hindi lechon ang kamote, na hindi sapat ang asin, na may mga bagay na hindi dapat maranasan ng anak niya. Tahimik siyang humikbi, pilit pinipigilan ang tunog. Ayaw niyang marinig ni Mang Ruben na noon ay nag-aayos sa mga gamit sa labas. Pasensya na mga anak. Bulong niya sa sarili. Ito lang ang kaya ko. Sa labas, sinatamaan ng ulan ng bubong. Tumutulo pa rin ang kusina. Hindi pa rin sapat ang palanggana. Sa kabilang kwarto, nakahiga si Noy, nakatingin sa kisame. Naririnig niya ang ulan. Naririnig niya ang mahinang hikbe ng nanay niya kahit pilit ito ang tinatago. Pumikit si Noy. Ayoko umiiyak si nanay dahil sa pagkain. Isip niya. Ayokong gawing biro ang gutom para lang hindi kami masaktan. Naalala niya ang mesa sa malaking bahay. Puno ng ulam. Puno ng tao. Puno ng halakhakan. At naaalala niya ang nanay niyang nakayuko sa lababo. Humigpit ang kamao niya sa gilid ng banig. Hindi siya galit, hindi siya naiinggit. Pero malinaw sa kanya na may mali sa mundo. At balang araw, sisikapin niyang ituwid iyon sa paraan na kaya niya. Kinabukasan, ganito ulit ang ulam. Kanin at kamote. Kinabukasan ulit, ganito pa rin. Minsan may tuyo. Minsan may itlog kung may extra. Minsan, asin lang talaga. At sa bawat hapunan, hindi nawawala ang biro ni Noy. Oh, kain na kayo, lechon ulit. Tatawa ang mga kapatid. Tatawa si Mang Ruben. Kahit sandali lang. At sa likod ng mga tawa, laging may luha ang nanay. Luha ng sakit, pero luha rin ng pagmamahal. Isang gabi, habang nag-aayos ng higaan, lumapit si Mang Ruben kay Noy. Anak, mahina niyang sabi. Salamat. Para saan po? Tanong ni Noy. Sa pagiging matatag. Sagot ng tatay niya. Alam kong hindi madali, pero pinapagaan mo ang loob ng mga kapatid mo. Ngumiti naman si Noy. Hindi po ako matatag, tay. Ayoko lang pong sumuko. Tumango si Mang Ruben. At iyon ang mas mahalaga. Sa gabing iyon, bago matulog, tumingala si Noy sa bubong na may bahid ng tubig. Iniisip niya ang kinabukasan. Hindi malinaw. Hindi tiyak. Pero may isang bagay na sigurado. Hindi habang buhay, kamote ang magiging ulam nila. Hindi habang buhay, biro lang ang pangarap. At balang araw ang nanay niya na umiiyak sa kusina habang nagtatawanan ang mga anak ay iiyak na rin. Pero sa tuwa. Maagang maaga pa lang gising na si Noy. Hindi pa sumisikat ang araw, nasa labas na siya ng bahay. Nag-aayos ng tsinelas at tinahanda ang sarili para pumasok sa eskwela. Nakabukas na ang lumang bag niya. May 2 notebook, lapis na pudpud na, at baong tinapay na pinahiran lang ng asukal. Masaya na siya. May quiz sila sa math. Paborito niya iyon. Buong gabi siyang nag-review kahit mahina ang ilaw. Kahit masakit na ang mata, hindi siya tumigil. Para kay Noy, ang pag-aaral ang tanging lugar kung saan pantay-pantay ang lahat. Kahit mahirap ka, basta marunong ka, may halaga ka. Anak, napalingon siya. Nakatayo si Mang Ruben sa pintuan, hawak ang sombrero. Hindi ito nakangiti.
Hindi rin galit. Pero may bigat ang tindig. Yung tindig ng desisyong matagal nang iniisip. Opo, tay. Sagot ni Noy. Lumapit ang tatay niya at kinuha ang bag mula sa kamay niya. Isinara ito. Maingat, pero mariin. Hindi ka muna papasok, sabi nito. Nanlaki ang mata ni Noy. Po, sa bukid ka muna sasama sa akin. Dagdag pa ni Mang Ruben. Marami tayong kailangang tapusin. Tahimik lamang si Noy. Akala niya, isang araw lang. Isang absent lang. Kaya tumango siya. Opo. Lumabas sila ng bahay. Habang naglalakad papunta sa bukid, tahimik ang paligid. Ang tanging tunog lang ay ang huni ng ibon at ang yabag ng tsinelas sa lupa. Tay, maingat na tanong ni Noy. Mamaya po ba pwede na po akong pumasok? Hindi naman agad sumagot ang tatay niya. Hindi muna, sabi nito sa huli. Matagal na. Parang may bumagsak sa dibdib ni Noy. Po? Ulit niya na halos hindi marinig ang boses. Huminto si Mang Ruben. Humarap siya sa anak niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Noy ang takot sa mata ng tatay niya. Hindi galit, hindi inis, kundi takot. Ayoko lumaki kang katulad nila. Diretsong sabi nito. Ayoko magbago ka. Hindi naman agad naintindihan ni Noy. Sino po? Ang mga kamag-anak ko. Sagot pa ni Mang Ruben. Nakakapagbasa, nakapagtapos, pero walang puso. Akala nila mas mataas sila dahil mas marami silang alam. Napasubsob si Noy. Hindi po ako magiging ganon, tay. Hindi mo sigurado. Putol pa ng tatay niya. Lahat ng nagsimula sa mabuti pwedeng magbago kapag nakatikim ng taas. Tahimik si Noy. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaliwanag na hindi ganon ang pangarap niya. Na gusto lang niyang matuto. Na gusto lang niyang magbigay ng mas magandang buhay. Pero hindi siya nagsalita. Dumating sila sa bukid, inabot ni Mang Ruben ang araro. Simulan mo na. Sabi nito, tutulungan kita mamaya. Hawak ni Noy ang araro. Mabigat. Mas mabigat pa kaysa sa bag niya. Mas mabigat kaysa sa libro. Huminga siya ng malalim at nagsimula. Sa bawat hakbang ramdam niya ang init ng araw. Ang putik sa paa. Ang kirot sa balikat. Hindi siya sanay sa ganitong trabaho. Pero hindi siya nagrereklamo. Tahimik lang siya na nag-aararo. Sumusunod sa linya na itinuturo ng tatay niya. Habang nagtatrabaho, naririnig niya sa isip ang boses ng guro niya sa math. Ang tunog ng kampana sa eskwela. Ang halakhaka ng mga kaklase niya. Pilit niyang tinaboy ang mga yon. Sa tanghali, umupo sila sa ilalim ng puno. Kanin at asin lang ang tanghalian. Tahimik silang kumain. Tay, muling lakas loob ni Noy. Pwede po ba ako mag-aral sa gabi? Kahit dito lang sa bahay? Tumingin sa kanya ang tatay niya. Matagal. Hindi ko sinasabing habang buhay. Sabi nito sa huli. Pero sa ngayon, dito ka muna. Tumango si Noy. Wala siyang lakas para makipagtalo. Pag-uwi nila, nadata nila si Aling Liza na naglalaba. Napansin niya agad ang itsura ng anak niya. Pagod, may putik sa paa, may kalyo sa kamay. Bakit hindi ka pumasok? Tanong niya na puno ng pag-aalala. Tumulong po ako kay tatay. Sagot ni Noy, pilit nang umingiti. Hindi na siya nagtanong pa. Pero ng gabing iyon, narinig ni Noy ang mahinang pagtatalo ng mga magulang niya sa kusina. Ruben, mali yan. Sabi ng nanay niya. Gusto niyang mag-aral. Ayoko maging mapangmatang anak ko. Sagot ng tatay niya. Ayoko makita niyang mababang iba kapag nakakaangat na siya. Hindi edukasyon ang gumagawa ng masama sa tao. Mariing sabi ni Aling Liza, kundi ugali. Tahimik si Mang Ruben. Kung takot ka, dugtong ng nanay niya, turuan mo siyang maging mabuti. Huwag mong pigilan ang pangarap niya. Walang sagot. Sa loob ng kwarto, nakahiga si Noy. Nakapikit. Narinig niya ang lahat. At sa bawat salita, parang may dalawang puwersang humihila sa kanya.
ang pangarap at ang takot na sakta ng ama. Kinabukasan, ganito ulit ang ginawa niya. Bukid sa umaga, bukid sa tanghali, bukid hanggang hapon. Nagkakapaltos ng kamay niya. Sumisikip ang dibdib niya tuwing nakikita niya ang mga batang dumadaan pa uwi galing eskwela. Pero sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, binubuksan niya ang notebook niya. Sa ilalim ng lampara, nagsusulat siya. Nagsosolve ng problema. Nagbabasa ng lumang libro na hiram lang sa guro. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Feli Bautista from Saipan, Alicia Sacres from Taguig City, at Jocelyn Tansinco. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Tahimik, palihim. Hindi niya alam kung kailan siya babalik sa eskwela. Hindi niya alam kung papayagan pa ba siya. Pero alam niya to. Hindi niya hahayaan na mamatay ang pangarap dahil lang sa takot ng iba. Habang may papel, habang may lapis, habang may isip na gustong matuto, mag-aaral siya. Tahimik, matyaga. At balang araw, patutunayan niya sa tatay na ang edukasyon ay hindi naglalayo ng puso, kundi nagbibigay ng dahilan para mas magmahal. Dumating ang alok na hindi inaasahan. Isang hapon na akala ni Noy katulad lang ng iba, galing siya sa bukid. Pawis na pawis, may putik pa sa paa. Pagdating niya sa tindahan sa kanto para bumili ng asin, naroon si Mang Isko, kaibigan ng tatay niya noong kabataan, na matagal nang naninirahan sa bayan. May maliit itong karinderya noon. Ngayon, narinig ni Noy, may koneksyon na raw sa isang restaurant na naghahanap ng mga trabahador. Uy, Noy! Bati ni Mang Isko sabay tapik sa balikat. Ikaw na pala to? Ang laki mo na. Opo, sagot naman ni Noy na magalang. Pinagmasdan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Aba, narinig ko mahusay ka raw sa eskwela. Napatingin si Noy sa lupa. Mahilig lang pong mag-aral. Sayang, sabi pa ni Mang Isko ang diretso. Sayang kung dito ka lang sa bukid. Nanahimik si Noy. Hindi niya alam kung saan papunta ang usapan, pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ganito ha? Dugtong ng matanda. May kakilala akong may-ari ng restaurant sa bayan. Naghahanap ng tagahugas, tagaligpit. Gabi ang trabaho, umaga. Pwede kang pumasok sa eskwela. Akong bahala sa tirahan. Siksikan pero may bubong. Parang may bumukas sa pinto sa isip ni Noy. Mag-aaral po ako? Tanong niya na halos pabulong. Oo, tumango si Mang Isko. Hindi libre lahat, magtatrabaho ka, pagod ka, pero makakapag-aral ka. Hindi na narinig ni Noy ang ibang salita. Sa isip niya, parang maliwanag na biglang sumindi. Hindi marangya, hindi madali, pero posible. Pag-isipan mo ha? Dagdag ni Mang Isko. Kung gusto mo, kausapin mo ang tatay mo. Tumango si Noy. Nanginginig ang tuhod. Hindi sa takot kundi sa pag-asa. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Mang Ruben sa labas, nag-aayos ng araro. Tahimik ang paligid. Ang araw papalubog na. Tay, tawag ni Noy na maingat. Napalingon naman ang tatay niya. Oh, ano? Huminga ng malalim si Noy. May alok po sa akin? Tumigil si Mang Ruben sa ginagawa. Anong alok? Kakilala po ni Mang Isko sa bayan. Pwede po daw po ako mag-aral doon pero magtatrabaho po ako sa gabi. Sa restaurant po, tagahugas. Hindi naman agad sumagot ang tatay niya. Parang bumigat ang hangin. Ang tunog ng kuliglig ay mas tumakas sa pandinig ni Noy. Tay, dagdag niya. Kaya ko naman po. Hindi po ako aasa.
Gusto ko lang po sanang makabalik sa eskwela. Matagal na nakatingin si Mang Ruben sa lupa. Kita ni Noy ang pag-igting ng panga nito. Parang may dalawang boses na nag-aaway sa loob ng tatay niya. Ang takot at ang pagmamahal. Malayo ang bayan, sabi ni Mang Ruben sa huli. Maraming tao roon. Opo, sagot ni Noy. Pero may pangarap din po roon. Napatingin ang tatay niya sa kanya. At ang bukid? Tumutulong po ako. Pero tay, kahit po sa gabi lang ako magtrabaho, sa umaga, aaral. Tahimik ulit. Lumabas si Aling Liza hawak ang palanggana. Narinig niya ang huling bahagi ng usapan. Ruben, sabi niya na mahinahon, pakinggan mo muna. Suminghap si Mang Ruben. Hindi ko sinasabing mali ang pangarap. Sabi niya, mababa ang boses. Natatakot lang ako. Natatakot din po ako. Sagot ni Noy, pero mas natatakot po ako manatiling ganito. Na walang sinusubukan. Napapikit ang tatay niya. Saglit lang. Pagdilat niya may lungkot sa mata. Pag-isipan ko, sabi pa ni Mang Ruben. Iyon lang, walang oo, walang hindi. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Noy. Nakatitig siya sa kisame. Iniisip ang bayan, ang eskwela, ang trabaho, ang pagod. Iniisip din niya ang tatay niya, ang mga sugat na ayaw nang mabuksan. Kinabukasan, naglakas loob ulit siya. Tay, sabi niya sa almusal, kailangan na po nila ng sagot. Hindi naman kumibo si Mang Ruben. Kumain lang siya ng kanin at asin. Parang walang narinig. Ruben, singit ni Aling Liza. Hayaan mong subukan ng bata. Hindi pa rin nagsalita ang tatay niya. Tumayo siya, kinuha ang sombrero at lumabas papunta sa bukid. Iyon ang sagot. Wala. Mas masakit ang walang sagot kaysa sa pagtanggi. Lumipas ang maghapon na parang mabigat ang bawat oras. Si Noy nagtrabaho sa bukid pero hindi makafocus. Sa isip niya paulit-ulit ang tanong. Aalis ba ako kahit hindi malinaw ang sagot ni tatay? Pagsapit ng hapon, dumaan ulit si Mang Isko. Ano Noy? Tanong nito. Handa ka ba? Tumingin si Noy sa bahay nila, sa kusina, sa bintana kung saan madalas sumayo ang nanay niya. Sa bakod na ilang beses niya nang inakyat nung bata pa siya. Opo, sagot niya sa huli. Handa po ako. Nasabi mo na ba sa tatay mo? Tumango si Noy. Di po siya sumagot. Tumango rin si Mang Isko. Minsan, ganyan talaga ang mga ama. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil masyado silang natatakot. Napalunok na lang si Noy. Aalis po ako bukas. Kinagabihan, nag-empake siya ng kaunting damit. 2 t-shirt, 1 pantalon. Notebook, lapis, lumang libro. Pumasok si Aling Liza sa kwarto. Sigurado ka? Tanong niya na nangingilid ang luha. Opo, Nay. Sagot ni Noy. Kailangan ko pong subukan. Mahigpit ang yakap nila. Sa labas, tahimik si Mang Ruben. Hindi siya pumasok. Hindi rin nagsalita. Bago matulog, sumilip si Noy sa labas. Nakita niya ang tatay niya sa bangko. Nakatingin sa dilim. Tay, mahinang tawag niya. Hindi tumingin si Mang Ruben. Hindi rin sumagot. At doon, mas masakit. Hindi ang pag-alis. Hindi ang pagod na darating, kundi ang katahimikan ng ama. Isang katahimikang puno ng takot at pagmamahal na hindi marunong magsalita. Kinabukasan, umalis si Noy papunta sa bayan. Hindi niya alam kung babalik ba siyang buo o wasak. Pero ito ang alam niya, hindi na siya pwedeng manatili. Tahimik ang bahay ng gabing yon. Ibang klase ng katahimikan. Iyong mabigat sa dibdib. Nakabukas ang maliit na baleta ni Noy sa gilid ng banig. Kaunti lang naman ang laman. 2 t-shirt na kupas, 1 pantalon, lumang tuwalya, notebook na may punit ang gilid, lapis na pinagtapalan ng tape, at 1 libro na pahirampan niya sa guro. Walang laruan, walang sapatos na bago, pero bawat laman may bigat na parang paalala na aalis siya hindi dahil gusto niyang iwan ang pamilya,
kundi dahil gusto niyang balikan sila ng mas may maibibigay. Sa kusina, abala si Aling Liza sa paghahanda ng hapunan. Kanin na tinolang may mas maraming sabaw kaysa sa laman. Pinilit niyang gawing normal ang kilos. Kumalansing ang sandok, umuusok ang kaldero, pero nanginginig ang kamay niya. "Nay," tawag ni Noy na mahina. "Hindi niyo po kailangang magluto ng marami." Ngumiti ang nanay niya, hindi tumingin. "Huling gabi mo dito," sagot nito. "Gusto kong kumain ka ng maayos." Umupo ang magkakapatid sa mesa, tahimik. Walang biro ng lechon na kamote ngayong gabi. Parang lahat may iniingatang luha. Kumain sila ng dahan-dahan. Sa bawat subo, parang may bumabara sa lalamunan ni Noy. Sa gilid ng mesa, si Mang Ruben ay nakaupo. Tahimik, nakatingin sa pinggan na parang hindi gutom. Hindi pa rin siya nagsasalita mula kanina. "Nay," biglang sabi ng bunso, "babalik ba si Kuya?" Ngumiti si Aling Liza at hinaplos ang ulo ng bata. "Oo naman, babalik siya." "Kailan?" tanong na gitnang kapatid. "Kapag handa na," sagot ng nanay. "Kapag may dala na siyang pangarap." Tumango ang bata, kahit hindi lubos na naiintindihan. Para sa kanila, si Noy ang ate at kuya na sabay ang nagtuturo, ang nagbibiro, ang umaalo kapag umuulan at tumutulo ang bubong. At ngayong gabi, parang may nawawalang haligi sa bahay. Pagkatapos kumain, nagligpit si Noy ng pinggan. Si Aling Liza nagpunas ang mesa. Nang matapos, pumasok ang nanay sa kwarto ni Noy at isinara ang pinto. Doon na bumigay ang luha. "Anak," bulong ni Aling Liza sabay yakap kay Noy ng mahigpit. Parang ayaw nang bumitaw. "Pasensya ka na." "Nay," sagot naman ni Noy na umiiyak rin, "wala po kayong dapat ipag-sorry. Kung naging sapat lang sana ako." Patuloy pa ng nanay, humahagulgol. "Kung may naibigay lang sana ako mas maayos, hindi ka na sana aalis ng ganito." Umaling si Noy at niyakap mo lalo ang nanay niya. "Hindi naman po ako aalis dahil kulang kayo. Aalis po ako dahil sobra pong ibinigay ninyo." Saglit silang nanatiling magkayakap. Ang luha ni Aling Liza ay tumulo sa balikat ni Noy. Basang-basa ang damit niya, pero hindi niya iyon ininda. Parang gusto niyang dalhin ang luha na yon bilang paalala kung bakit siya lalaban. "Anak," sabi ng nanay, pilit nang umiti kahit nanginginig ang labi. "Huwag mo kaming kalimutan." Napatawa pa si Noy sa gitna ng luha. "Paano ko naman po kayo kakalimutan, Nay? Kayo po ang dahilan kung bakit ako aalis." Kumagulgol si Aling Liza. "Mag-iingat ka sa bayan, ha anak? Maraming tao roon. Maraming tukso." "Opo," sagot ni Noy. "Mag-iingat po ako. At huwag kang mahihiyang magtrabaho." Dugtong ng nanay. Hindi nakakababa ang paghuhugas ng pinggan. Ang nakakababa ang mawala ng dangal. Tumango si Noy. "Alam ko po." Kumatok ang pinto. Ang dalawang kapatid niya nakatayo sa labas. Hawak ang isa't isa. "Kuya," sabi ng bunso na umiiyak na, "huwag ka pong magtatagal, ha?" Lumuhod si Noy at niyakap silang dalawa. "Babalik ako," pangako niya. "At kapag bumalik ako, mas masarap na ang ulam natin." "Lechon?" tanong ng gitna, pilit na nakangiti. "Oo," sagot ni Noy, sabay tawa kahit na may luha. Totoong lechon. Tawanan silang tatlo. Kahit saglit lang. Sa sandaling iyon, parang bumalik ang normal. Pero alam nilang hindi iyan tatagal. Paglabas si Noy ng kwarto, nakita niya si Mang Ruben sa sala. Nakatayo sa may bintana. Nakatalikod, parang may hinihintay na hindi dumarating. "Tay," mahinang tawag ni Noy. Hindi naman agad humarap ang tatay niya. Saglit pa, saka ito lumingon. Kita ni Noy ang pumumula ng mata nito. Ang luha na ayaw pumatak. "Magpahinga ka na," sabi ni Mang Ruben na mababa ang boses. "Maaga pang alis mo." "Opo," sagot naman ni Noy. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang marinig ang "ingat ka" o "kaya mo yan." Pero wala nang sumunod.
At sa katahimikang iyon natutunan ni Noy na minsan ang pagmamahal ay hindi laging marunong magsalita. Kinagabihan mahirap ang tulog. Paikot-ikot si Noy sa banig. Iniisip ang bayan, ang trabaho, ang pagod, ang bagong buhay. Iniisip din ang bahay, ang nanay niyang umiiyak, ang mga kapatid na natutulog na may luha sa mata, ang tatay na tahimik na nagbabantay. Bago pumikit, tumingala siya sa kisame. Para sa inyo to. Bulong niya sa sarili. Para sa hapag na hindi natitipirin. Para sa kamay ni nanay na hindi nayuyuko. Sa madaling araw, nagising siya sa mahinang hikbi. Sa kusina, nakita niya ang nanay niya. Gising na, nag-aayos ng baon. Tinapay, kaunting barya, at isang sulat na nakatupi. Ingat, sabi ni Aling Lisa, sabay abot ng sulat. Basahin mo kapag napagod ka. Mahigpit ang yakap nila sa pintuan. Sa likod ng mga kapatid ay umiiyak. Si Mang Ruben nakatayo sa labas. Hindi pa rin nagsasalita. Pero nang dumaan si Noy, marahan itong tinapik ang balikat ng anak. Isang tapik lang, pero sapat. Umalis si Noy na may luha sa mata at tapang sa dibdib. Sa likod niya ang bahay ay nananatiling tahimik. Parang humihinga ng malalim bago muling tumayo. At sa harap niya, ang bayan ay naghihintay. Hindi bilang pangako ng ginawa, kundi bilang pagsubok na handa na siyang harapin. Hindi sinalubong ng liwanag ang bayan. Sa halip, ingay ang unang bumungad kay Noy. Busina ng jeep, sigawan ng mga tao, kalansing ng bakal at usok na kumakapit sa ilong. Hawak niya ang maliit na bag. Nakatayo sa gilid ng kalsada habang tinatanaw ang lugar na magiging mundo niya mula ngayon. Dito ka, sabi ni Mang Isko sabay turo sa isang makipot na eskinita. Sa likod niya ng tinutuluyan mo. Naglakad sila paloob. Masikip, mabaho. May mga kable na nakalaylay. May tubig na umaagos sa gilid. At may mga bahay na halos magkakadikit-dikit. Sa dulo may isang lumang apartment. 2 palapag. Kulay abo, bakbakang pintura. Sa taas, sabi ni Mang Isko. Sigsikan pero ligtas. 4 silang magkakasama sa isang maliit na kwarto. Isang banig na sahig, isang electric fan na minsan lang gumagana, isang bintana na nakaharap sa pader ng katabing bahay. Dito ka matutulog, sabi ng isa sa mga kasamahan niya. Sanayan lang yan. Tumango naman si Noy. Sanay naman siya sa masikip. Hindi pa man siya nakakahinga ng malalim, dinala na siya ni Mang Isko sa restaurant. Maliwanag sa loob, malamig ang aircon, mabango ang pagkain. Parang ibang mundo kumpara sa labas. May mga taong nakaputing damit. May mga waiter na mabilis gumalaw. May mga kusinang puno ng tunog. Sitsit ng mantika, hampas ng kutsilyo, kalansing ng pinggan. Ito ang bago. Sabi ni Mang Isko sa supervisor, masipag to. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Kaya mo ba ng gabi? Opo, sagot naman ni Noy agad. Walang paliwanag. Walang orientation. Isang apron na binigay sa kanya, tinuro ang lababo. Simulan mo dyan, sabi ng supervisor. Bilisan mo maraming plato. At doon nagsimula ang buhay niya sa bayan. Gabi-gabi, halos hindi na humihinto ang kamay niya. Plato, baso, kawali, kaldero, lahat dumadaan sa palad niya. Mainit ang tubig, makunat ang sebo, mabigat ang mga kawali. Sa una, nanginginig ang kamay niya. Sa ikalawang gabi, namula na ang balat. Sa ikatlo, may mga sugat na. Maliliit na hiwa na kumikirot tuwing nalulublob sa sabon. Bilisan mo! Sigaw ng kusinero minsan. Huwag kang babagal-bagal. Dagdag pa ng isa. Hindi siya sumasagot. Hindi siya tumitingin. Nagpapatuloy lang siya. 2:00 sa madaling araw natapos ang trabaho. Pag-uwi sa tinutuluyan, diretso siyang humiga sa banig. Pawis, pagod, minsan hindi na nagtatanggal ng sapatos. 6:00 gigising siya para pumasok sa eskwela. Sa classroom, pinipilit niyang maging gising. Pinipilit niyang sumabay sa leksyon. May mga pagkakataon nakakatulog siya.
Ulo niya ay biglang babagsak sa mesa. May mga kaklaseng tumatawa. May guru ring napapailing. Puyat ka na naman, Noy, sabi ng isang teacher. Kung hindi mo kaya ko po. Mabilis niyang sagot. Totoo yun. Kaya niya. Kahit mahirap. Tuwing lunch break, lalabas sa mga kaklase niya para kumain. Si Noy madalas na iiwan sa silid. Nagbabasa, nagsusulat, nagsosolve. Minsan may kaklase nag-alok. Kain tayo? Ngumiti siya. Busog pa ako. Hindi yun totoo. Kapag gabi sa restaurant, may mga pagkaing dumadaan sa harap niya. Steak na makatas, pasta na may sarsa, cake na makintabang tsokolate. May mga pagkakataong pang kukuha ng litrato ang mga customer. Tatawa, magpo-post. Tinitigan ni Noy ang litrato sa screen ng cellphone ng isang waiter. Pagkain na parang hindi kailanman aabot sa hapag nila. Sa mga sandaling yon, pipikit niya ang mata. At sa isip niya, nasa bahay siya. Nasa mesa, may kamote, may asin, may biro. Lechon to. Maririnig niya ang sarili niyang boses. Bubuka ang mata niya, babawi ng hininga, magpapatuloy sa paghuhugas. May mga gabing halos bumigay siya. May mga gabing nanginginig ang kamay niya sa pagod. May mga umagang halos hindi niya maitaas ang bag niya papunta sa eskwela. Isang gabi, dumugo ang sugat sa palad niya. Napaupo siya sa gilid ng lababo, pilit pinipigilan ng kirot. Okay ka lang? Tanong ng isang tagahugas. Tumango naman si Noy. Okay lang. Tinapalan niya ng basahan ng sugat at bumalik sa trabaho. Sa maliit na kwarto bago matulog, binubuksan niya ang sulat ng nanay niya. Anak, kumain ka. Kahit kaunti lang. Huwag kang susuko, andito lang kami. Iyon ang nagpapabangon sa kanya araw-araw. Hindi niya alam kung gaano siya tatagal. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin ang puyat at gutom. Pero alam niya to. Bawat pinggang hinuhugasan niya, bawat gabing hindi siya natutulog, bawat subok na kinakalaban niya, lahat iyon ay hakbang palayo sa lababo kung saan minsang pinayuko ang nanay niya. At balang araw, kapag may litrato ng pagkain na dumaan sa harap niya, hindi niya na kailangang pumikit para magkunwaring busog. Dumating ang balita sa araw na halos wala na siyang lakas. Hapon iyon, tapos na ang klase. At diretso si Noy sa registrar para magtanong tungkol sa susunod na bayarin. Hawak niya ang papel ng grades. Mataas pa rin, kahit puyat. Iyon ang pinanghahawakan niya. Basta pasado, basta maayos, kakayanin. Pero pag upo niya sa harap ng mesa, hindi ngiti ang sumalubong sa kanya. Noy, sabi ng clerk sabay tingin sa monitor. May problema. Nanlamig ang palad niya. Ano po yun? Na-flag ang scholarship mo, sagot nito. May mga report na madalas kang late at antok sa klase. Requirement ng sponsor ang full attendance. Parang biglang nawala ang ingay sa paligid. Pwede po bang ayusin? Tanong ni Noy na pilit na kalmado. Umiling naman ang clerk. Sa ngayon, suspended ka muna. Kailangan mong magbayad ng tuition para makapag-enroll sa susunod na buwan. Magkano po? Tanong niya kahit alam niyang masakit ang sagot. Binanggit naman ng clerk ang halaga. Para kay Noy, parang isa iyong bundok. Lumabas siya ng opisina na parang lutang. Umupo siya sa bangko sa hallway. Hawak ang papel na parang mabigat na bato. Sa isip niya, mabilis na nagbilang. Ipon, sahod, padala sa bahay, wala. Kulang, malayo. Andito na naman. Bulong ng isang takot na matagal niya nang kilala. Kinagabihan, pumasok pa rin siya sa trabaho. Mas mabilis ang galaw, mas tahimik ang bibig. Ngunit sa loob parang may bumibiyak. Noy, bilisan mo! Sigaw ng supervisor. May rush! Opo, sagot niya kahit nanginginig na ang tuhod. Habang nagbubuhos siya ng sabon sa lababo, napansin niyang ubos na ang laman ng bulsa niya. Inilabas niya ang huling barya, pinagpag sa palad, pambiling pandesal kinabukasan, huling barya. Pag-uwi niya sa kinatutuluyan, hindi na siya humiga agad.
Umupo siya sa sahig, sandalan sa pader, hawak ang bag. Binuksan niya ang notebook, hindi para mag-aral, kundi para magbilang. Kung magdadagdag siya ng shift, baka bumagsak pa ang katawan niya. Kung hihinto siya sa eskwela, babalik siya sa bukid na hindi niya tinapos ang laban. Kung hihingi siya ng tulong, kanino naman? Naalala niya ang tatay niya, ang katahimikan, ang takot na hindi marunong magsalita. Naalala niya ang nanay niya, ang mga kamay na basang-basa sa lababo. Hindi pwede, sabi niya sa sarili. Hindi pa. Lumuhod siya sa tabi ng banig. Hindi siya pala simba. Hindi rin pala dasal sa malaking salita. Pero nung gabing yun, dumaloy ang dasal na parang luha. Diyos ko, bulong niya. Halos walang boses. Hindi ko alam kung papaano. Pero tulungan mo po ako. Kahit lakas lang. Kahit kaunting daan. Kinabukasan, pumasok siya sa eskwela kahit gutom. Tumayo siya sa pila sa kantin. Pero hindi bumili. Umupo siya sa likod ng classroom. Nakikinig kahit umiikot ang paningin. Sa tanghali, tinawag siya ng isang guro. Noy, sabi ng guro, napapansin kong hirap ka. Opo, sagot niya ng diretsyo. Bakit hindi ka nagsasabi? Huminga siya ng malalim. Ayoko pong maging dahilan ng problema. Tumango ang guro. Hindi kahinain ang humingi ng tulong. Hindi siya umasa, pero nagpasalamat siya. Pagdating ng gabi, mas mahirap ang trabaho. Dumami ang customer, dumami ang pinggan, dumami ang sigaw. Ngunit mas tumibay ang loob ni Noy. Parang may sinisindihang ilaw sa loob. Isang kasamang tagahugas ang lumapit. Noy, may extra shift sa umaga. Gusto mo? Umaga. Ibig sabihin, mas kaunting tulog, mas kaunting lakas. Opo, sagot niya agad. Lumipas sa mga araw na halos magkakadikit. Umaga, eskwela. Hapon, extra shift. Gabi, restaurant. Madalas 2 subo lang ang pagkain. Minsan wala pa nga. Isang gabi nahilo siya. Napaupo siya sa gilid ng lababo. Hawak ang ulo. Umupo ka muna, sabi ng kasamahan. Ako muna. Umiling naman si Noy. Hindi, kaya ko. Sa locker kinuha niya ang pandesal. Hinati niya sa 2. Kalahati ngayon, kalahati mamaya. Huling lakas. Sa eskwela kinausap niya ulit ang registrar. Pwede po bang hulugan? Tanong niya. Tumingin ang clerk sa kanya. May deadline. Tumango naman si Noy. Aabot po. Hindi niya alam kung papaano, pero sinabi niya pa rin. Isang linggo bago ang deadline dumating ang tawag. Isang maliit na foundation, referral ng guro, handang mabigay ng tulong, pansamantala, kung mapapatunayan ang pangangailangan at pagpupursige. Naglakad si Noy pauwi na may hawak na hangin. Magaan pero totoo. Hindi pa tapos, hindi pa buo. Pero may pagkakataon. Kinagabihan binilang niya ang ipon. Kulang pa rin. Kaya nagdagdag pa siya ng oras. Nagbawas ang tulog. Nagdasal ulit. Sa araw ng deadline, dumating siya sa registrar na may sobre. Halo ng tulong at ipon. Hindi sapat sa unang tingin. Ngunit nang idagdag ang tulong ng foundation, sakto. Sige, sabi ng clerk. Enrolled ka na. Napaupo si Noy sa bangko. Parang nawala ng bigat ang balikat niya. Tumawa siya. Mahina. Umiyak siya. Tahimik. Paglabas niya, bumili siya ng tinapay. Buo at hindi na hinati. Kumain siya ng dahan-dahan na parang seremonya. Sa gabing iyon, pumasok siya sa trabaho na may kakaibang lakas. Masakit pa rin ang kamay. Pagod pa rin ang mata. Pero may liwanag sa dibdib. Hindi pa tapos, sabi niya sa sarili. Pero hindi rin ako susuko. At sa gitna ng gutom at puyat, natutunan ni Noy ang pinakamahalagang aral. Minsan, sapat na ang huling barya at huling lakas. Kapag may paniniwala kang may patutunguhan ang bawat hakbang. Dumating ang lihim na parang hindi inaasahan. Hindi sa sulat, hindi sa tawag, kundi sa bibig ng isang taong akala ni Noy ay tahimik lang na saksi.
Hapon iyon, uuwi na sana siya galing eskwela nang may tumawag sa pangalan niya sa labas ng gate. Si Mang Isko, basa ang sombrero, parang kagagaling lang sa ulan. "Noy," sabi nito sabay lapit. "May sasabihin sana ako." "Opo," sagot naman ni Noy na magalang. Saglit na nag-alangan ang matanda. "Nasa bayan ng tatay mo kahapon." Nanlaki ang mata ni Noy. "Si tatay po? Dito?" Tumango si Mang Isko. Pumasok siya sa opisina ng foundation at nagtanong. Nagmamakaawa. Parang may kumistot sa dibdib ni Noy. "Bakit po?" Huminga ng malalim si Mang Isko. "Dahil sa'yo." Tumigil ang paligid. Ang mga dumadaang estudyante, ang ingay ng kalsada. Lahat parang napalayo. "May naghulog ng kulang sa tuition mo." Patuloy ng matanda. "Hindi alam ng registrar kung sino pero alam ko." Si Noy ay napalunok. "Sino po?" Hindi agad sumagot si Mang Isko. Tumingin siya sa kalsada na parang hinahanap ang tamang salita. "Ang tatay mo." Parang may pader na gumuho sa loob ni Noy. "Hindi po pwede." Mabilis siyang sabi. "Wala naman po kaming pera." Tumango si Mang Isko. "Kaya nga lihim." Dahan-dahang kinuwento ng matanda ang nangyari. Paano dumating si Mang Ruben sa bayan na may daladalang sako ng ani, palay at gulay na ibinenta niya sa palengke. Paano ito nangutang sa kakilala, pumila sa foundation at nagpakumbaba sa harap ng mga taong hindi niya kilala. Paano nito tinanggap ang tanong at tingin na parang mabigat ang dala. Hindi hiya para sa sarili, kundi hiya na kaya niyang tiisin para sa anak. Sinabi niya sa akin, dagdag pa ni Mang Isko, na huwag kang sasabihan. Ayaw niyang mabigatan ka. Ayaw niyang isipin mong utang mo yon. Hindi na napigilan ni Noy ang panginginig ng tuhod. Umupo siya sa bangko sa gilid ng gate. Parang nawalan ng lakas ang katawan niya. Naalala niya ang katahimikan ng tatay niya nung gabi ng alis. Ang tapik sa balikat. Ang hindi pagsagot. "Ito pala ang ginagawa mo, tay?" Isip ni Noy. Biglang bumuhos ang ulan. Malakas, parang may galit ang langit. Tumayo si Noy at naglakad palabas ng gate. Walang payong, walang pakialam sa basang damit. Gusto niyang tumakbo, pauwi, pero malayo. Kaya naglakad siya sa gitna ng ulan. Hinayaan ang bawat patak na bumagsak sa kanya. Sa bawat takbang, pumapasok sa isip niya ang mga alaala. Ang bukid, ang araro, ang palanggana sa kusina, ang hapag na may kamote, at sa gitna ng lahat ng yun, ang tatay niyang tahimik na lumalaban sa paraang hindi niya kailanman ipinagmalaki. Huminto siya sa ilalim ng puno. Doon na bumigay ang luha niya. Hindi niya na tinakpan ang mukha. Hinayaan niyang humalo ang luha sa ulan. "Pasensya na, tay," bulong niya. Akala ko pinutol pang pangarap ko." Naalala niya ang mga salitang pinitawan ng tatay niya. "Ayoko maging mapangmata ang anak ko." Ngayon malinaw na malinaw. Hindi niya pinutol ang pangarap. Prinotektahan niya ito sa paraang alam niya. Umulan ng malakas, parang may nakikinig. Kinagabihan umuwi si Noy sa tinutuluyan na basang-basa. Hindi siya nagpalit agad. Umupo siya sa sahig at inilabas ang sulat ng nanay niya. Ang luma ng tupi-tupi. "Anak, kumain ka na, huwag kang susuko." Nakangiti siya sa gitna ng luha. Hindi pala ako nag-iisa. Kinabukasan tumawag siya sa bahay. Si Aling Liza ang sumagot. "Nay," mahina niyang sabi. "Nakausap ko po si Mang Isko." Saglit na katahimikan. "Alam mo na pala," sagot ng nanay niya, halos pabulong. "Opo," huminga si Aling Liza. "Ayaw sanang ipaalam ng tatay mo. Ayaw niyang isipin mo ang kailangan mo siyang bayaran." "Hindi ko naman po siya babayaran," sagot ni Noy na mariin. "Babalikan ko lang po siya." Narinig niya ang hikbi ng nanay niya sa linya. "Mahal ka ng tatay mo," sabi nito. Hindi lang siya marunong magsabi. Pagkababa ng tawag, naglakad si Noy sa ulan. Ulit.
Ngayon, papunta sa eskwela. Basa ang sapatos. Basa ang bag. Pero magaan ang dibdib. Sa klase, mas malinaw ang isip niya. Sa trabaho, mas matatag ang galaw niya. Kapag sumasakit ang kamay niya sa paghuhugas ng plato, iniisip niya ang mga kamay ng tatay niya. Nasugatan sa bukid, nanginginig sa pagbilang ng barya. Ngunit hindi bumibitaw. Isang gabi may sobre na dumating sa tinutuluyan. Walang pangalan. Sa loob ay may kaunting pera at isang maikling sulat. Mag-aral ka lang, kaya pa namin. Hindi niya kailangang hulaan kung kanino galing. Hawak ang sobre, humagulgol si Noy. Tahimik pero buo. Sa gitna ng maliit na kwarto, sa ilalim ng sirang ilaw, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang lakas niya ay hindi lang galing sa sarili niyang tiyaga, kundi sa sakripisyong hindi pinagsigawan. At sa gabing yon, sa gitna ng ulan, may isang pangako na muling tumibay. Hindi na lihim, kundi malinaw na malinaw. Hindi masasayang ang pagod ng tatay niya. Hindi masasayang ang luha ng nanay niya. At balang araw, kapag may medal na isasabit, alam niya na kung kaninong leeg ito unang tatama. Maaga pa lang gising na si Noy. Hindi dahil sa alarm kundi dahil sa kabatuwa na sabay na gumigising sa kanya. Graduation day, ilang beses niya nang inulit ang salitang yon sa isip. Pero parang ayaw pa rin pumasok na totoo na matatapos ang lahat ng puyat, gutom at paghuhugas ng pinggan. Narito na siya. Isinabit niya ang toga sa likod ng upuan. Planchado, malinis, hindi ito mamahalin. Pero para sa kanya, mas mabigat pa ito kaysa sa sako ng palay na binubuhat niya noon sa bukid. Ito ang bigat ng pangarap na hindi niya binitawan. Pagdating niya sa venue, puno na ang lugar. Mga magulang na may hawak na cellphone, mga estudyanteng nag-aayos ng cup, tawanan, iyakan, yakapan. Sa gitna ng lahat ng yon, nakita niya ang nanay niya, si Aling Liza. Nakasuot ng simpleng bestida na ilang beses nang tinahi. Hawak niya ang maliit na bag. Nanginginig ang kamay pero ang mukha niya puno ng ngiti at luha. Nay, tawag ni Noy. Paglingon ng nanay niya parang bumukas ang langit. Anak! Sigaw nito sa bayakap. Anak ko yan! Umiiyak si Aling Liza. Iyakan ng tuwa. Hinaplos niya ang toga ni Noy na parang hindi naman makapaniwala. Salamat sa Diyos! Paulit-ulit niyang sabi. Salamat! Luminga naman si Noy sa paligid. Hinahanap niya ang tatay niya. Nakita niya si Mang Ruben sa bandang likod. Nakatayo lamang. Hawak ang sombrero. Hindi nakabestida, hindi rin nag-aayos. Parang bisitang ayaw makaistorbo. Hindi lumalapit sa entablado. Lumapit si Noy. Tay? Sabi niya na mahinahon. Tumingin ang tatay niya. Ngumiti ng isang ngiting pigil. Congrats! Sabi nito. Isang salita lang, pero mabigat. Umakyat po kayo mamaya. Alok ni Noy. Umiling si Mang Ruben. Dito na lang ako. Okay na ako. Alam ni Noy ang ibig sabihin noon. Hindi dahil ayaw ng tatay niya, kundi dahil pakiramdam nito hindi iyon ang lugar. Parang may bakod pa rin hindi niya tinatawid. Nagsimula ang programa. Isa-isang tinawag ang mga pangalan. Palakpakan, sigawan, ang nanay ni Noy. Halos hindi makahinga sa tuwa tuwing may umaakyat sa entablado. Noy! Tawag ng announcer. Malakas at malinaw. Tumayo si Noy. Parang huminto ang oras. Umakyat siya sa entablado. Tinanggap ang diploma at medal. Palakpakan ng buong bulwagan. Habang nakatayo siya roon, tumingin siya sa ibaba. Kita niya ang nanay niyang umiiyak. Hawak ang dibdib. Kita rin niya ang tatay niya sa likod. Nakatingin, tahimik. Parang ayaw makita ang namumula ang mata. May bumigat sa dibdib ni Noy. Pagbaba niya ng entablado, hindi siya bumalik agad sa upuan ng mga graduates. Lumakad siya papunta sa likod. Tay, tawag niya. Nagulat naman si Mang Ruben. Anong ginagawa mo rito? Bumalik ka roon. Umiling naman si Noy. Sandali lang po. Inalis niya ang medal sa leeg niya. Hawak niya ito, makintab, mabigat.
malamig sa palad. Tay, sabi niya na nanginginig ang boses. Para po sa inyo to. At bago pa makasagot ang tatay niya, isinabit na ni Noy ang medal sa leeg nito. Nanigas si Mang Ruben. Anak, sabi nito pero naputol. Hindi po ako aakyat doon kung wala kayo. Patuloy pa ni Noy. Hindi po ako makakapagtapos kung hindi dahil sa inyo. Tahimik ang paligid sa bahaging iyon. May ilang taong napalingon. May napabulong. Pero walang mahalaga kundi ang dalawang taong magkatapat. Nanginginig ang kamay ni Mang Ruben habang hawak ang medal. Hindi siya umiiyak na malakas. Hindi siya nagsalita ng mahaba. Pero ang dibdib niya halatang humihinga ng mabigat. Hindi mo utang yan? Mahina niyang sabi. Ngumiti si Noy na may luha. Hindi po utang, karangalan po. Lumapit naman si Aling Liza, humahagulgol. Hinawakan niya ang kamay ng asawa niya. Araw din natin to, sabi niya. Sa sandaling iyon, yumuko si Mang Ruben. Hindi dahil sa iya, kundi dahil sa bigat ng damdamin na matagal niyang kinimkim. Nagpatuloy ang programa. Pero para kay Noy, tapos na ang pinakamahalagang bahagi. Pagkatapos ng seremonya, nagpicture sila sa labas. Si Aling Liza yakap si Noy. Si Mang Ruben nasa gilid, pero suot ang medal. Smile tay, sabi ni Noy. Ngumiti naman si Mang Ruben. Hindi malaki pero totoo. Proud ako sa'yo. Sabi nito na halos pabulong. Iyon ang pinakamatamis sa salitang narinig ni Noy. Habang naglalakad sila pa uwi, tahimik pero magaan ang hakbang. Walang handa, walang salo-salo, pero may bitbit silang bagay na mas mahalaga. Patunay na ang pangarap, kapag pinaglaban ng buong pamilya, kayang tumayo. Kinagabihan nilagay ni Mang Ruben ang medal sa maliit na estante sa bahay. Hindi sa kwarto ni Noy, kundi sa sala, kung saan makikita ang lahat. Dito, sabi nito, para maalala natin. Tumango naman si Noy. Sa dibdib niya may kapayapaan na matagal niya nang hinintay. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento pero sa araw na yon, malinaw na malinaw ng isang bagay. Ang pagtatapos ni Noy ay hindi lang tagumpay ng isang anak. Ito ay tagumpay ng isang ina na hindi sumuko at ng isang amang tahimik na lumaban. Hindi agad nagbago ang lahat pagkatapos ng graduation. Kinabukasan, gumising pa rin si Noy ng maaga. Ngunit hindi na para pumasok sa eskwela, kundi para maghanap ng trabaho. Nakabukas ang laptop na hiniram pa niya sa kakilala. Nakapatong sa maliit na mesa sa inuupahang kwarto. Isa-isang pinapasa ang resume. Sa email, sa online, portals, sa kung saan-saan na may bukas sa pinto. May mga araw na walang sagot. May mga araw naman na we'll get back to you. May mga gabi na napapaisip siya kung sapat na ba ang lahat ng pinagdaanan niya. Pero hindi siya tumigil. Isang hapon habang nag-aayos siya ng mga file, mga sample projects na ginawa niya noong kolehiyo, tumunog ang cellphone niya. Isang hindi kilalang numero. Hello? Sagot niya. Good afternoon, this is from Helix Core Technologies. Sabi ng boses sa kabilang linya. We reviewed your application. Nanlaki mata ni Noy. Opo, we'd like to invite you for an interview today if you're available. Parang biglang uminit ang paligid. Opo, mabilis yung sagot. Available po ako. Hindi na siya nagpalit ng maraming damit. Isang polo na maayos, pantalon na planchado. Habang naglalakad papunta sa opisina, bumabalik sa isip niya ang lahat. Ang lababo, ang puyat, ang ulan. Ang medal sa leeg ng tatay niya. Eto na yon. Bulong niya sa sarili. Sa interview, hindi siya nagpakitang gilas. Naging tapat siya. Kinuwento niya ang mga proyektong ginawa niya. Mga system na inayos niya sa maliit na resources. Mga problemang sinolusyonan niya sa gitna ng limitasyon. Why should we hire you? Tanong ng interviewer. Sandali siyang nag-isip. Because I don't give up, sagot niya. At dahil sanay ako maghanap ng solusyon kahit kulang ang gamit. Nagkatinginan ng mga interviewer. Kinabukasan tumunog ulit ang cellphone niya.
"Welcome to Helix Core," sabi ng parehong boses. "We're offering you a position in our IT team." Hindi naman agad nakapagsalita si Noy. Parang may bumara sa lalamunan niya. "Opo," sagot niya sa huli na nanginginig ang boses. "Maraming salamat po." Sa unang araw niya sa trabaho, nalito siya sa laki ng opisina. Malinis, tahimik. May mga screen na malalaki. Mga taong mabilis mag-type. Kape na libre sa gilid. Hindi siya sanay, pero hindi rin siya natakot. Sa unang linggo, pinagawa siya ng maliit na task. Tinapos niya ng maaga. Sa ikalawa, mas mahirap. Tinapos niya rin. Sa ikatlo, siya na ang tinatanong ng iba. "Paano mo ginawa yan? Ang bilis mo. Saan ka natuto?" Ngumiti lamang si Noy. Sanay lang po." Hindi naman nila alam kung saan talaga siya nasanay. Lumipas ang mga buwan, mabilis ang pag-angat. Hindi dahil sip-sip siya, kundi dahil bawat problema, trinatato niya na parang huling pagkakataon. Parang bawat task may kasamang mukha ng nanay niya sa isip. Isang umaga, tinawag siya ng manager. "Noy," sabi nito, "we're promoting you." Tahimik si Noy. "Po? You've been consistent," dagdag pa ng manager, "and reliable." Paglabas niya ng opisina, hindi siya sumigaw, hindi siya tumalon. Umupo lang siya sa upuan at huminga ng malalim. "Ito na," sabi niya sa sarili. "Ito na ang simula." Dumating ang unang malaking sweldo. Tinitigan niya ang number sa screen. Mas malaki pa ito kaysa sa lahat ng hawak niyang pera sa buong buhay niya. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang cellphone. At ang una niyang naisip, hindi bagong damit, hindi gadget, hindi pagkain sa restaurant. Nanay niya. Tumawag siya agad. "Nay," sabi niya, hindi na napigilan ng ngiti. "May trabaho na po ako." Narinig niya ang paghinga sa kabilang linya. "Talaga?" sabi naman ni Aling Liza na umiiyak na. "Salamat sa Diyos. May sweldo na po ako." Dugtong pa ni Noy. "Malaki-laki rin po." Tahimik sandali. "Anak, huwag mo kaming isipin agad ha," sabi ng nanay niya. "Ipunin mo muna." Ngumiti si Noy kahit hindi nakikita. "Kayo po ang una ko naisip." Kinabukasan, umuwi siya ng probinsya. May dala siyang kahon. Hindi mamahalin pero maayos. Isang maliit na kala na hindi na diuling. Isang electric fan, ilang grocery na hindi na puro kamote. Pagbasok niya sa bahay, natulala si Aling Liza. "Anak, bakit?" Naputo lang salita. "Para po sa inyo," sabi ni Noy. "Hindi na po kayo iiyak sa kusina." Lumabas si Mang Ruben. Nakita niya ang mga dala ng anak niya. Hindi siya nagsalita. Lumapit lang siya at hinaplos ang balikat ni Noy. "Magaling," sabi nito na simple pero buo. Sa gabing iyon, kumain sila ng maayos. Hindi ingrande, pero may ulam na hindi kailangan gawing biro. Habang nagliligpit si Aling Liza, napatingin siya kay Noy. "Anak," sabi niya, "ang bilis ng pagbabago." Umiling si Noy. "Matagal po yan, Nay. Ngayon lang nagsimulang makita." Bago matulog, umupo si Noy sa harap ng bahay. Tumingala sa langit. Tahimik, walang ulan. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. May babalikan pa. May haharapin pa. Pero malinaw na malinaw ang isang bagay. Isang tawag lang ang nagbukas ng pinto. Pero taon ng pagtitiis ang nagdala sa kanya roon. Dumating ang balita na parang alon na hindi inaasahan. Hindi malakas pero sapat para guluhin ang tahimik na araw ni Noy. Isang tawag mula sa probinsya ang pumutol sa trabaho niya. Isang pinsan sa malayong linya. Nanginginig ang boses. "Noy, si Chacorazon sa ospital." Tumigil ang pag-type ni Noy. "Ha? Anong nangyari?" "Na-stroke, wala raw magbabayad. Ayaw tumanggap ng chariting ospital kung walang kamag-anak na pipirma." Parang may mahinang pumutok sa dibdib niya. Si Chacorazon, ang tiyahing nag-abot din ng palanggana sa nanay niya, ang tumawa sa tira-tirang plato, ang nagsabing masasanay din kayo. Tahimik si Noy, wala siyang sinabi kaagad. "Hello?" tanong ng pinsan.
Noy, andyan ka pa ba? Oo, sagot niya sa huli. Nandyan pa siya? Oo, I see you. Hindi na siya nagtanong ng iba. Hindi na rin siya nagbitaw ng salita. Tinapos niya ang tawag at tumingin sa screen ng computer. Mga numero, mga graph, mga tasks. Biglang parang walang saysay ang lahat. Hindi dahil sa galit, kundi dahil bumalik ang isang sugat na matagal niya nang nilagyan ng benda. Humingi siya ng leave at bumiyahe pa uwi kinagabihan. Sa bus, tahimik siya nakaupo sa bintana. Dumaan ang mga ilaw, mga karatula, ang mga lugar na minsang dinadaanan niya bilang batang walang ambag. Bakit ako babalik? Tanong niya sa sarili. Naalala niya ang nanay niya, ang kamay sa lababo, ang luha sa kusina. Naalala niya ang tatay niya, ang katahimikan, ang lihim na sakripisyo. Dahil ito ang pagkakataon na pumili, sagot niya sa sarili. Pagdating niya sa ospital, malamig ang hangin, amoy gamot at antiseptic. Sa hallway may mga taong umiiyak. May mga taong tahimik na nagdarasal. Sa dulo nakita niya ang ilang kamag-anak. Ang parehong mga mukhang minsang tumingin sa kanya na parang wala siyang halaga. Wala kaming pambayad. Narinig niyang sabi ng isa. Hindi namin kaya. May sasakyan si Corazon. Sagot ng isa pa. Ibenta na lang kaya? Hindi pwede. Putol ng nurse. Kailangan na ng down payment ngayon na mismo. Tahimik naman si Noy sa gilid. Nakaputing polo. Simple lang. Hindi siya agad nakilala. At mabuti na rin. Lumapit siya sa counter. Magkano po ang kailangan? Tanong niya na kalmado. Tiningnan siya ng nurse. Full bill po ang kailangan para sa ICU. May lalagpas pa. Opo, sagot ni Noy. Ako na po mag-aasikaso. Nagkatinginan ng mga kamag-anak. May pabulong. May nagtaas ng kilay. Sino ka? Tanong ng isa. Hindi siya sumagot kaagad. Inilabas niya ang card at mga dokumento. Pakisabi na lang po kung ano pang kailangan. Sa loob ng opisina, mabilis niyang inayos ang papeles. Walang drama, walang paliwanag. Walang tanong kung bakit. Habang pinipirmahan niya ang huling dokumento, napatingin siya sa salamin sa dingding. Kita niya ang sarili. Mas matangkad, mas tahimik, mas buo. At sa likod ng imaheng yon, ang batang minsang umiyak sa banyo. Paglabas niya, tapos na ang usapan. Okay na po, sabi ng nurse. Covered na. Tahimik ang hallway. Sino ka nga? Ulit ng isang tiyahin. Mas mahinahon na ang tono. Ngumiti si Noy na magalang. Kamag-anak lang. Hindi siya pumasok sa ICU. Hindi niya kailangan. Hindi niya hinanap ang sandaling iyon para magwagi. Lumabas siya ng ospital at tumawag sa nanay niya. Nay, sabi niya, may inaasikaso lang po ako. Tahimik sandali. Anak, ikaw ba yan? Tanong ni Aling Liza na parang may kutob. Opo, sagot ni Noy. Okay lang po. Mag-iingat ka, sabi ng nanay. Huwag kang magbitbit ng bigat na hindi sayo. Ngumiti naman si Noy. Alam ko po. Kinabukasan kumalat ang balita. May nagbayad daw ng buong bill. May nagtanong kung sino. May nag-isip ng pangalan. Sa probinsya, may bulong-bulungan. Si Noy daw? Talaga? Yung anak ni Liza? May ilan na hindi makapaniwala. May ilan na nanahimik. Pagkaraan ng ilang araw, bumuti ang lagay ni Corazon. Nailipat sa regular room. Doon niya nakita si Noy sa unang pagkakataon. Nakaupo sa gilid. May dalang prutas. Nanlaki ang mata ng matanda. Ikaw? Tumayo si Noy. Opo. Bakit? Nanginginig ang boses ni Corazon. Bakit ikaw? Tahimik naman si Noy sandali. Dahil kaya ko na po. May luha ang mata. Pasensya na, sabi nito na halos pabulong. Hindi ko. Hindi na pinatapos si Noy. Magpahinga na po kayo. Walang sermon, walang sumbat, walang pagbabalik ng sakit. Lumabas siya ng kwarto at huminga ng malalim. Sa labas ng ospital, tumingala siya sa langit. Malinis, maliwanag.
Hindi ito tungkol sa paghihigante. Sabi niya sa sarili. Ito ay tungkol sa pagpili kung anong klaseng tao ang magiging ako. Sa pag-uwi niya may kapayapaan sa dibdib. Hindi dahil nanalo siya, kundi dahil hindi niya hinayaang lamunin siya ng galit. At sa likod niya, iniwan niya ang isang aral na hindi kailangang isigaw. Ang tunay na yaman ay hindi kung paano ka gumante, kundi kung paano ka tumindig kapag bumalik ang tadhana. Tahimik ang umaga nang dumating sila sa dulo ng kalsada. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang bahay na hindi kailangang ipagyabang. Malinis ang bakuran, mataas ang gate, maaliwalas ang harap. Hindi ito kasing enggrande ng mga mansyon sa syudad. Pero para kay Noy, ito ang pinakamatibay na pangako na tinupad. Anak, mahinang sabi ni Aling Liza hawak ang bag niya. Saan tayo? Ngumiti si Noy. Baba po tayo? Baba po kayo. Pagbukas ng gate, tumambad ang maluwang na sala. Maliwanag ang mga bintana. At ang sahig, tuyo. Walang palanggana sa sahig. Walang patak ng tubig mula sa kisame. Tahimik lang ang bahay. Parang humihinga ng payapa. Umiikot ang tingin ng nanay niya. Parang natatakot siyang hawakan ng dingding. Baka panaginip lang. Nay, sabi ni Noy, sa inyo po ito. Tumigal si Aling Liza. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pader. Parang sinusukat kung totoo. Nang maramdaman niyang malamig at matibay ang semento, doon na bumuhos ang luha. Hindi natutulong bubong. Bulong ni Noy. Pilit na kalmado ang boses. Hindi na po kayo iiyak sa kusina. Yumakap ang nanay niya sa kanya. Mahigpit, matatag, matagal. Parang binabalikan ang lahat ng gabing tahimik siyang umiiyak habang nagtatawanan ng mga anak. Sa likod nila tahimik si Mang Ruben. Hindi naman siya umiiyak. Pero nang humawak siya sa haligi ng bahay, nanginginig ang kamay niya. Salamat, sabi ng tatay niya. Simple, buo. Lumipas ang mga linggo na parang mabilis na paghinga. Inayos ang bahay. Dumating ang mga kasangkapan. Ang kusina may sapat na ilaw. Ang kwarto may bintana. Ang sala may estante. Doon nakalagay ang medal. Hindi naman doon natapos ang ginawa ni Noy. Nagbukas siya ng maliit na programa para sa mga batang gustong mag-aral. Tulong sa gamit. Baon at internet sa hapon. Hindi siya naglagay ng pangalan sa tarpaulin. Hindi rin siya naghanap ng papuri. Gusto lang niyang may batang hindi kailangan gawing biro ang gutom. Isang hapon, tinawagan siya ng barangay. May awarding po sa bayan, sabi ng opisyal. Gusto naming imbitahan ng nanay ninyo. Para saan po? Tanong ni Noy. Best Mother Award, sagot ng opisyal, para sa mga sakripisyong hindi nakita ng marami. Sa araw ng awarding, simple lang ang entablado. May mikropono, may tarpaulin, may mga upuan, nandoon ang buong angkan. Ang mga tiyahin, ang mga pinsan, tahimik. May mga matang umiiwas, may mga matang naiinggit. Walang tumawa. Tinawag ang pangalan ni Aling Liza. Umakyat siya sa entablado na nanginginig ang tuhod. Hindi siya sanay sa ganito. Hawak niyang maliit na papel na may pasasalamat. Sa baba, nakatingin si Noy, nakangiti. Hindi umaakyat, hindi nagmamadali. Hindi ko po alam ang sasabihin, sabi ng nanay na nanginginig ang boses. Ginawa ko lang naman po ang kaya ko. Palakpakan, tahimik na palakpakan pero buo. Sa gitna ng tao may isang tiyahin na yumuko. May isa pang napatingin sa sahig. Wala nang kailangang sabihin. Ilang buwan ang lumipas, may reunion ulit. Parehong lugar, parehong bakod, parehong mesa. Pero iba ang hangin. May nag-abot na ng imbitasyon kay Noy. May tawag pa sa telepono. Sa mesa ka na uupo, sabi ng isang pinsan. Ikaw na ang bisita ngayon. Ngumiti naman si Noy. Salamat po. Pagdating nila, sinalubong siya ng mga taong dati hindi tumitingin sa mata niya. May mga ngiting pilit. May mga tanong na may halong paghangad. Oh, dito ka, sabi ng tiyahin sa bahila ng upuan sa gitna ng mesa. Tumingin si Noy sa mesa. Puno ng pagkain, puno ng salita.
Pagkatapos tumingin siya sa nanay niya na nakatayo sa gilid, hawak ang bag, tahimik. Hindi siya umupo. Lumapit siya sa nanay niya at inilabas ang upuan sa tabi. "Nay," sabi niya, "dito po tayo." Nagulat ang mga tao. May pabulong, may katahimikan. Umupo si Aling Liza at nanginginig pa rin ang kamay. Umupo si Noy sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ng nanay niya. Mainit, matatag. "Kain na," sabi ni Noy ng payapa. Walang pumigil, walang umimik. Habang kumakain sila ay walang biro, walang sigaw. Tahimik ang mesa. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pag-unawa, nahuli na ang lahat ng salita. Sa huli tumayo si Noy. "Salamat po sa imbitasyon," sabi niya. "Uuwi na po kami." Wala namang pumigil, walang humabol. Paglabas sila ng gate, huminga si Aling Liza ng malalim. "Anak," sabi niya. "Ang gaan." Ngumiti si Noy. Tapos na po yun. Sa gabi bumalik sila sa bahay na hindi na inuulan. Tahimik ang sala. Sa kusina may ilaw. Sa labas may hangin. Umupo si Aling Liza sa sofa at tumingin sa paligid. Ang dingding, ang sahig, ang kisame, hinaplos niya ang armrest na parang kaibigan. "Hindi na ako yuyuko," bulong niya. "Hindi para sa sino man, kundi para sa sarili." Lumapit naman si Noy at umupo sa tabi niya. Hawak kamay sila. Walang kailangang ipaliwanag. Walang kailangang patunayan. Sa dingding nakasabit ang isang litrato. 3 sila, nakangiti. Sa ilalim isang maliit na frame na may nakasulat. Para sa mga kamay na hindi sumuko. Sa labas ay umulan naman sandali. Tumama ang patak sa bubong at dumaloy palayo. Hindi na pumasok. At doon sa bahay na hindi na inuulan, malinaw ang wakas ng kwento. Ang batang minsang umiyak sa banyo, tumindig. Ang inang minsang ginawang tagahugas, naging reyna. At ang pangakong binitiwan sa gitna ng halakakan ay tinupad sa katahimikan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!